Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang isla kung saan may isang grupo ng mga hunter ang nakikipaglaban sa mga higanteng langgam na halimaw. Habang nakikipagpalitan ng mukha, ipinaliwanag ng kanilang pinuno na kailangang pigilan nila ang mga halimaw anuman ang mangyari at hindi sila dapat umurong. Sa kasamaang palad, ang grupo na ito ay napalibutan ng mga nasabing insekto at ang kanilang leader ay nag-umpisa pang mawalan ng malay. Isang langgam ang nakakagat sa laman loob ng leader na nauwi sa unti-unting pagkawala ng buhay nito. Sa sandaling iyon, isang tao ang nagligtas sa kanya mula sa nasabing langgam at ikinagulat pa ng leader ang galing nito sa panggagamot. Sumigaw ang leader dahil malapit nang atakihin ang lalaki, ngunit siya ay agad na iligtas na sinundan ng pagtawag niya sa kanyang kasamahan na sundan ang pag-atake sa mga halimaw. Napakalakas ng kasama niyang ito na tila hindi nahihirapan sa mga halimaw. Dito na napagtanto ng naunang grupo na sila'y makakasagabal lang at namangha sila ng lalong maging malinaw na ang mga dumating na ito upang sila'y iligtas ay mga S-rank hunters. Tinapos ng mga ito ang mga pula na langgam, ngunit isang mas malaking puting langgam ang lumitaw. Nagpasya silang labanan ito habang ipinaubaya naman ang mga sugatan sa manggagamot. Ang mga malalakas na mandirigma ay sinimulan na ang laban at gumamit ng nakakamanghang teamwork upang tanggalin ang mga pangil ng halimaw. Ang malakas na S-rank warrior ay ginamit pa ang isa sa mga pangil nito upang lubusang wasakin ang malaking puti na langgam. Kaso ay wala silang oras para sa selebrasyon dahil dumating pa ang mas maraming halimaw. Lumalabas na ang naunang puti na langgam ay isa lamang sa marami, ngunit walang kinatatakutan ang mga hunter na ito. Ang salamangkero ay nagipon ng kuryente at ang malaking lalaki ay pumasok sa rage mode at nagsanhi pa ng pagkasira ng kanyang damit dahil sa kanyang malaking kalamnan. Ang kanilang laban ay makikita mula sa lungsod kung saan may isa pang lalaki na natutuwa na sila ay nakarating sa tamang oras. Ang pangalan ng lalaking ito ay Mr. Choi at siya'y abala sapagkat ang lungsod ay tila may seryosong problema sa mga halimaw na ito. Ginamitan niya ang mga ito ng apoy at iniwan ang mga walang kulay na langgam. Ngunit walang dapat ipag-alala dahil mayroon siyang grupo upang labanan ang mga ito. Dito'y nalaman natin na mahigit 10 taon na ang nakakaraan nang biglang lumitaw sa mundo ang mga lagusan na nakakonekta sa ibang dimensyon. Mula sa portal, dumadating ang iba't ibang uri ng halimaw at tanging ang mga taong may natatanging abilidad lang ang kayang lumaban sa mga ito. Sila ang tinatawag na mga hunters. Batay sa kanilang mahikal na kapangyarihan, inuuri ang mga hunters batay sa ranggo mula sa S na pinakamataas hanggang E na pinakamababa. Ngunit ang problema ng mga hunters ay sa oras na magising ang kanilang kapangyarihan, hindi na ito maaaring palawakin at gawing mas malakas kahit ano pa ang pamamaraan. 3 taon ang lumipas mula nang mangyari ang pag-atake ng mga langgam at narito tayo sa isang lungsod. Isang malaking grupo ang naghahanda para sa isang misyon at isang lalaki na may pangalang Kim ang bumati sa isang lalaki na may kulot na buhok. Nagkwentuhan ang dalawang lalaki at umaasa silang kikita sila ng malaking pera kung matagumpay ang kanilang misyon. Sa wakas, dumating na ang ating bida at siya ay nagngangalang Jinwoo. Kilala siya ng lahat at lahat ay bumabati sa kanya. Ang pangalan naman ng lalaking may kulot na buhok ay Parks. Matagal na siyang hindi nagpakita kaya't nagtataka siya kung bakit binabati si Jinwoo ng lahat at nagtatanong kung ibig sabihin ba nito'y malakas talaga siya. Ipinaliwanag ni Kim na si Jinwoo ay kilala sa kabaligtaran na dahilan. Kakasali lang niya sa grupo pero agad na nabigyan ng palayaw na pinakamahina na hunter sa buong sangkatauhan. Si Jinwoo pa nga mismo ay nasaktan sa isang E-rank na dungeon at na ospital. Ang pagtawag kay Jinwoo ay tanda na ang misyon na kanilang tatahakin ay madali lang. Pinipilit ng mga kasama na hindi marinig ni Jinwoo ang kanilang usapan, pero narinig niya lahat ito at hindi niya rin ito maitatanggi. Biglang dumating ang isang babae na nagngangalang Joohee at nainis siyang makita na namang nasaktan si Jinwoo. Siya lang ang nasugatan sa E-rank na misyon na yon at wala rin silang isinamang healer dahil inakala nila na sa dali ng nasabing misyon ay walang masasaktan. Kahit pa naiinis si Joohee sa kanyang team, ay matagal na ring tanggap ni Jinwoo ang katotohanang siya'y mahina. Nasanay na siya dito, ngunit walang oras para siya'y kaawaan dahil ang susunod na misyon ay mag-uumpisa na. Isang lalaki na nagngangalang Songchi ang nagpakilala sa kanilang grupo at nag-alok na maging kapitan para sa misyong ito. Siya ang pinakamataas na ranggo na hunter sa kanilang grupo kaya't lahat sila ay tuwang-tuwa na siya ang kanilang leader. Sa desisyong yon, nagsimula na ang misyon at isa-isang pumasok ang lahat sa lagusan.
Sinabihan ni Kim si Jinwoo na wag lumayo sa grupo para hindi siya masugatan at pumasok na rin si Jo-hee sa lagusan kasama ng iba pa. Bago pumasok si Jinwoo, tiningnan niya ang kanyang kaawa-awang sandata na maliit na balisong na may kaunting mahikal na kapangyarihan. Ang ating bida ay gumastos sa mga walang kwentang bagay at halos wala siyang kinikita kaya iyon na lamang ang kanyang kayang bilhin. Determinado si Jinwoo na pagbutihan sa pagkakataong ito at pumasok na rin siya sa lagusan. Sa ibang lugar, ang presidente ng Hunters Association na nagngangalang Go ay kakatapos lang makipagpulong sa gobyerno kung saan sinabihan siya na kailangan nilang iwasan ang isang bagay na tinatawag na dungeon break. Ngunit ipinipilit din ng mga taong ito na ibigay sa kanila ang mga kalakal na nakukuha mula sa dungeon. Ang mga kasapi sa asosasyon ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagbenta ng mga kalakal na nakuha mula sa dungeon, kaya't wala siyang problema sa hiling na iyon. Ang mga kristal na nakuha mula sa pagsugpo sa mga mahiwagang nilalang ay kilala bilang magic gem at ito'y binebenta kapalit ang pera. Pagbalik kay Jinwoo, makikita natin na nakakuha rin siya ng isang magic gem. Labis man niyang ikinatuwa na sa wakas ay nakakuha rin siya nito, ngunit kinakailangan niyang depensahan ang kanyang sarili mula sa isang goblin. Ito'y mabagsik at ang sandata ni Jinwoo ay nabasag sa kanyang pag-atake gamit ito. Sinaksak ng goblin ang ating bida kung saan si Jo-hee ay napasigaw. Swerte na lang na tumakbo ang malaking lalaki kanina at iniligtas ang sugatan na bida. Si Parks ay nagpatuloy na hanapin ang susunod na mga nilalang at iniwan si Jinwoo kay Jo-hee para gamutin. Habang ginagamot siya nito, si Jinwoo ay walang magawa kundi manood lang habang ang natitirang team ay nagtatrabaho. Nalaman natin na ang mga magic gems na nakukuha mula sa mataas na ranggong magic beasts ay maaaring gawing mas malakas na sandata upang talunin ang mas malalakas pang mga halimaw. Ang mga mana crystal mula sa dungeon ay maaari rin maging sandata, ngunit ang kanilang epekto ay hindi kasing ganda ng mga magic gems. Nais ng gobyerno na gamitin ang mga items na ito bilang isang bagong uri ng enerhiya. Ito ay mas ligtas at mas mabisang enerhiya kumpara sa iba't ibang uri ng kapangyarihan, at ito ay nagdudulot pa ng mas kaunting polusyon. Ito ang ideal na malinis na enerhiya, at ang gobyerno ay naghahanap ng paraan kung paano makakagawa ng kuryente mula sa mga nasabing gem at crystals. Ang mga items na ito ay maaari lang makuha sa dungeon, kaya't masasabing napakahalaga ng mga hunters. Sa loob ng dungeon, ang grupo ay nagdiriwang matapos talunin ang dungeon boss. Tunay nga sigurong si Jinwoo ang pinakamahina sa lahat dahil siya lang ang nasaktan, habang si Jo-hee ay patuloy pa rin ang paggamot sa kanya. Nagtataka si Jo-hee kung bakit naging hunter si Jinwoo dahil palagi lang naman siyang nasasaktan at siguradong darating ang kanyang katapusan balang araw. Humingi ng paumanhin si Jinwoo, ngunit walang saysay ang kanyang mga salita dahil nag-aalala lang si Jo-hee para sa kanya. Ang lahat ay nakakuha ng kanilang mga premyo mula sa laban, ngunit kaunti lamang ang mana crystals at malamang ay hindi sila kikita ng malaki. Napaisip si Jinwoo kung tapos na ang lahat at medyo nalungkot dahil maliit lang na i-rank gem ang kanyang nakuha. Nagsisimula nang dumating ang pangamba sa kanya at iniisip niyang hindi sulit dito ang panganib na kinakaharap niya. Biglang natagpuan ng isa nilang kasama ang isang malalim na kuweba at napaisip kung sila ba'y nakapasok sa tinatawag na double dungeon. May katwiran ito dahil nakatalo na sila sa boss ngunit hindi pa rin nagsasara ang dungeon. Natuwa ang lahat ngunit ipinaliwanag ni Songchi na sa ganitong mga sitwasyon, dapat nilang ipaalam ang kanilang natuklasan sa Hunters Association at sundin ang kanilang magiging utos. Nagreklamo ang mga kasama niya at ipinunto na posible pang mawala ang pagkakataon nilang makahanap ng mga mahahalagang bagay kung hindi nila papasukin ang lugar. Ipinunto din nila na ito'y isang D-rank na dungeon lang kaya't hindi ito magiging delikado. Pinilit ni Kim ang kapitan sa pamamagitan ng pagbanggit na buntis ang asawa ng lalaking may kulot na buhok at ito'y pangalawang anak na nila kaya't kailangan nila ng mas maraming pera. Nababahala si Songchi sa posibleng panganib ng lugar kaya't nagdesisyon silang magbotohan. Ang botohan ay nauwi sa parehas na bilang pero may huling boto pa si Jinwoo. Dahil dito, naghihintay ang lahat habang iniisip ni Jinwoo kung gaano kadelikado ang D-rank na dungeon para sa kanya. Gayunpaman, nawawala ang kanyang ama, at siya lang ang kumikita sa kanilang pamilya. Ang kanyang kapatid ay kailangang pumasok sa kolehiyo upang hindi matulad sa kanya, ang kanyang ina ay nasa ospital dahil sa malubhang karamdaman. Kailangan ni Jinwoo ng pera kaya't bumoto siya na ituloy ang misyon. Sa lungsod, isang lalaki ang sinabihan na ilagay ang kanyang kamay sa isang itim na kristal.
May isang babae na nananaliksik at may ginagawa sa kanyang maliit na computer at nagtatawag ng mga tao. Lumalabas na ito ay isang pagsusuri para alamin kung gaano sila kalakas at anong ranggo ang kanilang matatanggap. Ang lugar na ito ang pinakamagandang lugar upang kuhanin ang mga bagong rank na hunter at isang tao ang nagsabi kay Mr. Choi na nakakuha sila ng isang B-rank hunter at 2 C-rank hunters para sumali sa kanila. Natuwa si Mr. Choi dito at ipinahayag na nais niyang makuha ang sinuman na may talento anuman ang edad o kasarian. Nag-aasam siyang makuha ang lahat ng pinakamahusay na hunter pero siya ay siguradong nasa kanila na ang pinakamalakas na si Chae. Sa ibang lugar, may mga magnanakaw ng bag ang nagpasyang sagasaan ang isang babae. Ang babae na ito ay walang takot na kinuha ang bag mula sa mga lalaki na wala man lang kahit anong ekspresyon na para bang ito ay normal na araw lang sa kanya. Ang babae na ito ay si Chae at ang lahat ay nabibighani sa sikat na S-rank hunter. Matuturing na rin siyang celebrity, ngunit hindi niya kayang tiisin ang ganitong atensyon. Labis ang pagkamangha ng mga tao sa kanya, at kapansin-pansin rin ang pamamaraan ng kanyang pag-alis sa mga lugar. Sa dungeon, ipinaliwanag ni Song Chi na ang portal ay magsasara 1 oras pagkatapos talunin ang boss at sila'y kalahating oras nang naglalakad sa loob ng kuweba. Si Jinwoo ay humingi ng paumanhin kay Jo-hee dahil napilitan itong sumama dahil sa kanyang boto, ngunit mas nababahala si Jo-hee sa kapabayaan ni Jinwoo sa kanyang sariling buhay. Kung siya'y nasaksak lang ng mas mataas ay maaaring hindi na siya buhay. Dagdag pa, halos hindi na niya kayang pagalingin ang kanyang mga kamay at paa. Patuloy siyang pinapagalitan ni Jo-hee at naisip ni Jinwoo na kundi dahil kay Jo-hee na B-rank healer ay hindi siya makakaligtas. Lubos ang pagpapakumbaba ni Jinwoo kaya't ipinaliwanag ni Jo-hee na maaari siyang magpasalamat ng tunay sa kanya sa pamamagitan ng paglibre sa kanya ng pagkain sa susunod na pagkakataon. Nabigla si Jinwoo sa sinabi ni Jo-hee, ngunit bigla silang naistorbo nang matagpuan ng kanilang grupo ang boss room. Bihirang makakita ng mga kwartong may malalaking pintuan tulad nito kaya't may kakaiba silang naramdaman. Tumanggi si Kim na umatras nang walang nakukuhang kahit ano kaya't determinadong pumasok at sumunod sa kanya ang iba. Sa lungsod, may grupo ng mga hunters na dumadaan sa isang uri ng orientation habang nanonood ng video ni Go. Ipinaliwanag niya na ang portal ay nasa mundo na nang mahigit sa 10 taon at marami pa ring mga misteryo sa loob ng dungeon. Ang pagiging hunter ay isang peligrosong propesyon, kaya't kahit ang mga pinakamahusay ay hindi pwedeng magpabaya sa raid mission. Dapat silang maging maingat at ang pangunahing susi para makaligtas ay ang pagiging maingat. Sa dungeon, makikita na ang grupong ito ay nakalimot sa mga payo na ito at pumasok sa isang misteryoso, mapanganib na kwarto. Tila baliwala pa sa kanila ang mga posibleng panganib kahit paunang beses lang nilang makakita ng ganitong uri ng dungeon. Ang mga estatwa naman ay masasabing hindi bababa sa 1 siglo ang edad at may ilan pang may hawak ng mga kakaibang instrumento. Si Jinwoo ay napatitig sa malaking estatwa habang nangangamba naman si Jo-hee sa kakaibang katahimikan ng lugar. Lahat ay nagtatanong kung nasaan ang boss at si Song Chi ay tumingin sa isang tila magic circle sa ibaba. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang tableta na may nakasulat na mga utos gamit ang mga sinaunang letra. Ito ay tungkol sa pagsamba sa isang uri ng Diyos, ngunit mas nababahala si Jo-hee sa ibang bagay. Tiyak si Jo-hee na nakita niyang gumalaw ang mata ng malaking estatwa at tumingin ito sa kanila. Iniisip ni Jinwoo na baka nawawala lang siya sa tamang pag-iisip, ngunit nagulat ang lahat nang biglang magsara ang pinto. May isa sa kanila na napaisip kung nakulong na sila, ngunit isang lalaking mukhang guro ng physical education ang itinulak siya. Alam niyang ang pagpunta doon ay isang pagkakamali at sinabihan silang lahat na huwag maliitin ang dungeon. Sinubukan niyang umalis dahil wala na siyang pakialam sa mga kayamanan, ngunit biglang nahati ang kanyang katawan sa gitna na kagagawan ng isang estatwa. Nanginig ang lahat sa takot at napaisip kung ito na ba ang kanilang mga kalaban. Si Jinwoo ang pinakanagulat sa kanila dahil ang lalaking nahati ay isang D-rank hunter. Siguradong mas malakas ito kaysa sa isang E-rank hunter tulad niya kaya't alam niyang wala siyang pag-asa laban sa estatwa. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari dahil ito ay inaasahang D-rank na dungeon lang. Habang lahat ay naguguluhan, napagtanto ni Jinwoo ang nakakatakot na katotohanan. Kung ang estatwa ay nakakagalaw, maaaring ganoon din ang iba pang estatwa. Tumingin si Jinwoo sa malaking estatwa, at laking gulat niya nang ito'y tumingin pabalik sa kanya. Kung babalikan ang buhay ni Jinwoo, makikitang siya ay dumaan sa maraming pagkakataon na maaari niya nang ikamatay.
Sa kanyang unang misyon, nahiwalay siya sa kanyang team at nasaktan. Sa isa pang pagkakataon, halos siya'y mamatay sa gutom nang makulong siya sa isang maze. Siya rin ay nasugatan ng isang E-rank na mahiwagang nilalang at naospital ng ilang linggo. Kahit ang mga pinakamababang rank na dungeons ay tila buhay o kamatayan para sa kanya. Karaniwan sa mga hunters ay kumukuha ng mga gems at ginagamit ang perang nakukuha mula dito para bumili ng mas malakas na mga armas. Ang mga armas na ito ay ginagamit upang talunin ang mas malalakas na mga nilalang at makakuha ng mas malaking mga premyo. Hindi ganito ang kaso para kay Jinwoo dahil wala siyang ibang gamit kundi isang mura at maliit na kutsilyo. Kapag nasira ito sa isang laban, wala na siyang gagamitin kundi kamao. Ang kanyang mga damit ay kupas na at butas pa ang kanyang sapatos. Siya ay binubuli ng iba at ginagawa niya itong peligrosong trabaho na hindi naman kumikita ng malaki. Ang tanging paraan niya para makaligtas ay sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa paligid. Pagbalik sa kasalukuyan, agad na nararamdaman ni Jinwoo ang panganib mula sa malaking estatwa, ngunit ang kanyang babala sa iba ay hindi sapat. Ang malaking estatwa ay naglabas ng matindi at makapangyarihang liwanag mula sa kanyang mga mata, nagdulot ng malawakang pinsala. Nanginig ang buong grupo at hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari. Si Joo-hee ay nanlalamig sa takot at nagtataka si Jinwoo kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Sila'y nakulong na walang paraan para makatakas at naisip na niyang ito na ang kanyang magiging katapusan. Inutusan ni Songchi ang lahat na manatili sa kanilang lugar dahil tiyak na atake ulit ang estatwa kung gagalaw sila. Si Joo-hee ay hindi na makagalaw sa takot at si Songchi ay lumabag sa kanyang sariling utos para sabihing tama ang ginawa ni Jinwoo. Kung hindi niya napansin ang nangyayari, lahat sila ay siguradong wala ng buhay. Malakas si Songchi, kaya laking gulat na lang ni Jinwoo na siya ay naputulan na ng isang braso. Kailangan ni Jinwoo na pigilan ang pagdugo nito dahil ang healer na si Joo-hee ay hindi na makakilos sa matinding takot. Tinatawag siyang B-rank healer pero dahil sa kanyang kaba, siya ay maaari lamang sumali sa mga madaling raids. Si Songchi ay nakaranas na ng maraming B-rank raids, kaya't alam niya na ang estatwa ay A-rank o maaari pang S-rank. Ang tableta ay may nakasulat na magsamba sa Diyos o humarap sa parusa, kaya't naisip ni Jinwoo na marahil ang Diyos na tinutukoy dito ay ang estatwa. Nalaman din natin na sa dumaan na 10 taon, nagkaroon ng lagusan sa magkakaibang lugar at nagdulot ng mga hindi normal na pangyayari. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga tao na nagising ang mga espesyal na kapangyarihan na tinatawag na mga hunters. Sila ang inatasang lumaban sa mga halimaw sa dungeons at ang kapangyarihan ng isang hunter kapag naging active ay hindi na maaaring magbago. Sa paaralan, kinukwento ng kapatid ni Jinwoo sa kanyang kaibigan kung paano ito laging nasasaktan. Ang babae na ito ay hindi makapaniwala na hunter si Jinwoo at sinabi pang mas magiging magaling pa siyang hunter kung sakali. Sa dungeon, gusto ni Songchi ng plano para makatakas pero may isang lalaki na hindi na nakapaghintay. Bagong sali lang niya sa isang sikat na guild kaya't hindi siya pwedeng mamatay doon. Siya'y bilib sa kanyang sariling bilis at tiwalang makakatakas siyang mag-isa. Totoo nga ang kanyang bilis ngunit sa kanyang pagtakbo ay bigla siyang naglaho na parang bula dahil sa estatwa at ang natira na lang ay ang kanyang mga paa. Ito ay nagpapahiwatig na ang estatwa ay kaya silang ubusin ng napakadali kung nanaisin nito. Dahil dito ay nabuo ang tanong kung bakit hindi pa ito ginagawa ng estatwa. Naisip ni Jinwoo na baka may kinalaman ito sa unang utos na nagsasabing dapat sambahin ang Diyos. Si Jinwoo ay tumayo dahil may ideya siyang gustong subukan. Si Songchi ay nag-aalala pero nagulat siya na sa mga mata ni Jinwoo, makikitang hindi pa ito sumusuko na makaligtas. Tinignan ni Jinwoo ng diretso sa mata ang estatwa, ngunit napigilan niya ito sa pag-atake sa huling sandali. May natuklasan siya at sinabihan niya ang lahat na iyuko ang kanilang mga ulo. Inaakala ni Jinwoo na ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugang hanggat nananatili silang nakayuko, hindi sila atakihin. Wala nang maisip na ibang plano ang grupo, kaya't lahat sila ay yumuko sa estatwa. Sila'y kinakabahan dahil hindi nila gaanong nakikita ang posibleng gawin ng estatwa. Pero mas lalo nilang ikinagulat ng gawin ng estatwa ang isang nakakatakot na mukha. Tumayo ang lalaking kulot na taliwas sa rekomendasyon ng lahat at siya ay natuwa dahil hindi na siya inaatake ng estatwa. Sumunod ang lahat sa kanya, ngunit nararamdaman ni Jinwoo na may higit pang kahulugan ito. Bigla na lang ang pagtayo ng estatwa. Ang dapat pinuno ng grupo ay umaasa na kay Jinwoo na mayroon siyang plano.
Sa kasamaang palad, walang plano si Jinwoo, ngunit tiyak siya na hindi nila maaaring labagin ang utos na nakasaad sa tableta. Ang pangalawang utos ay ang pagpuri sa Diyos, kaya't may isang matapang na lalaki ang lumapit upang subukan. Nagsimula siyang manalangin dito at akala ng lahat na gumagana ito dahil bumabagal ang estatwa. Ngunit alam ni Jinwoo na ang mga salita ng lalaki ay hindi angkop sa Diyos na ito. Biglang tinapakan ng estatwa ang kawawang lalaki at nagulat ang lahat. Nagkagulo na lalo ang lahat dahil may isa pang babae na napisa at naisip ng lahat na mas mabuting huwag magdikit-dikit. Iniisip ni Parks na hindi niya pwedeng maulila ang kanyang pamilya, ngunit napapunta siya sa maling lugar kung saan hinati rin ng estatwa ang kanyang katawan. Sa pagtakbo ni Jinwoo kasama si Jo-hee, desperado niyang iniisip ang ibig sabihin ng pagpuri sa Diyos. Ang halimaw na ito ay halos parang demonyo, kaya't wala siyang maisip na papuri dito, ngunit alam niyang hindi niya pwedeng iwanan si Jo-hee mag-isa. Sa isa-isang pagkasawi ng kanilang mga kasama, patuloy pa rin ang paghahanap ni Jinwoo ng kasagutan. Habang tinitignan niya ang mga hawak ng estatwa, nagkaroon siya ng ideya at sinabihan ang lahat na pumunta sa mga estatwa na may hawak na instrumento. Ginawa ito ng lahat at naging malinaw na ang mga estatwa na ito ay hindi umaatake, sa halip, sila'y tumutugtog gamit ang kanilang mga instrumento. Ang estatwa na napuntahan ni Jinwoo ay hindi tumugtog ng musika, kaya't naging malinaw rin na hindi ito gumagana kapag dalawa ang tao. Pagkatapos iwanan ni Jinwoo si Jo-hee, nagsimula ng tumugtog ang estatwa, at nagmamadaling naghanap ng mapupuntahang estatwa si Jinwoo. Ang malaking estatwa ay muntik siyang matapakan, at sa kasamaang palad, si Jinwoo ay napunta pa sa maling estatwa. Ang estatwa na ito ay agad na ibinagsak ang kanyang shield, kaya napasigaw si Jo-hee. Si Jinwoo ay buhay pa pero nasa masamang kalagayan. Siya ay determinadong wag sumuko, ngunit handa na ang malaking estatwa na tapusin ang kanyang buhay. Si Jinwoo ay tumangging mamatay habang binabagsak ng malaking estatwa ang kanyang paa, ngunit nagsimula ng kumanta ang isang estatwa dahil si Jinwoo ay nakarating sa isang estatwa sa tamang oras. Naisip niya na ito ang ibig sabihin ng pagpuri sa Diyos at ang malaking estatwa ay umupo na. Sinasabi ni Jinwoo kay Jo-hee na ayos lang siya pero siya ay nagulat nang makita niya ang nangyari sa paa nito. Sinusubukan niyang sabihin kay Jo-hee na ayos lang siya pero hindi siya pinapakinggan nito. Determinado siyang pagalingin ito, ngunit unti-unti na ring bumibigay ang kanyang katawan. Nagulat ang lahat sa nakakatakot na kalagayan ng Raid. Sinabi pa ng isa kay Songchi na karma ang pagkakakawala niya ng braso dahil siya ang namuno sa kanila sa landas na ito bilang kanilang leader. Ang iba naman ay naisip na sobra ito pero tinanggap ni Songchi ang buong responsibilidad. Alam ni Jinwoo na wala silang oras para magtalo dahil may isa pang utos na dapat sundin. Biglang umangat ang isang dambuhalang altar sa gitna ng kwarto. Kilala ni Jinwoo ang mga ito mula sa mga alamat kung saan ginagamit ang mga ito para sa pag-aalay ng kayamanan at sakripisyo sa mga Diyos. Ang pangatlong utos ay ang pagpapatunay ng iyong pananampalataya sa Diyos. Iniisip ni Kim na ang sakripisyo ay maaaring maging buhay ng isa at naisip niyang pinakaangkop na kandidato ang kanilang lider. Lahat sila ay nasaksihan ang pagkamatay ng kanilang grupo at si Songchi ang may sala. Nagpasya si Songchi na pumunta sa altar, ngunit sinabi ni Jinwoo na hindi lahat ay kanyang kasalanan dahil sila ay nagbotohan na pumunta roon. May lumitaw na apoy habang papalapit si Songchi sa altar, at tinanong si Jinwoo kung may iba pa siyang kailangang gawin. Si Jinwoo ay hindi lamang ang pinakamatalino sa kanilang grupo, kundi siya rin ang pinakamatapang sa paghingi ng tulong sa iba upang makarating sa altar at masuri ito. Naniniwala si Jinwoo na walang mangyayaring masama sa kanila, kaya tinulungan siya ng kanyang grupo, at napansin nila ang paglabas ng mas maraming apoy. Patuloy ang pagtatanong ni Songchi kay Jinwoo, ngunit wala pa itong naiisip na solusyon. Ipinaliwanag ni Songchi na ang lagusan ay bukas na ng isang linggo, kaya't malamang na magsimulang kumilos ang mga estatwa bago pa man may dumating na magliligtas sa kanila. Naalala ni Jinwoo kung paano nakukumpleto ang pagbukas ng pinto sa loob ng 7 araw at ito ang tinatawag na dungeon break. Kapag nangyari ito, ang mga halimaw ay maaari nang pumasok sa kanilang mundo. Isa sa mga pangunahing layunin ng mga raid ay talunin ang dungeon boss at isara ang lagusan bago maubos ang oras na iyon. Ibig sabihin, kung hindi nila matatalo ang boss ngayon, magiging posible para sa mga nakakatakot na dambuhalang iyon na pumasok sa kanilang mundo. Sa kanilang mundo, si Gina ay nasa ospital upang bisitahin ang kanilang ina. Nag-usap sila ngunit ito talaga'y nasa masamang kalagayan.
Sa dandon, sinabi ni Jinwoo sa grupo na lumapit sa altar dahil inaasahan niya na kailangan ng isang apoy na nakasindi para sa bawat isa. Kapag ito ay nagawa, mas marami pang apoy ang lalabas na magbubuka sa lagusan. Natakot sila na ito ay maaaring patibong ng estatwa, at ang iba pang estatwa ay biglang kumilos patungo sa kanila. Nag-aalala ang lahat ngunit nananatili si Jinwoo na kalmado upang suriin ang sitwasyon. Naisip niya ang isang bagay at sinabihan ang lahat na manatiling nakabukas ang mga mata dahil hindi gagalaw ang mga estatwa kung sila'y nakatingin dito. Sumunod ang lahat sa kanyang utos at nakakagulat na nagtagumpay ito. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya para panatilihin ang kanilang mga mata sa nakakatakot na mga estatwa, ngunit isang babae ang hindi nakatiis at tumakbo patungo sa pintuan. Sa pagtawid niya sa bilog, ang kanyang apoy ay naglaho, ngunit nakatakbo siya palabas ng pinto. Hindi maunawaan ni Songchi kung ano ang nangyayari. Malinaw na nagsara ang pinto ng kaunti, ngunit tila nakatakas nga ang babae. Akala niya na kailangang manatili sa sirkulo, kaya't lumapit siya kay Jinwoo para humingi ng kasagutan. Si Jinwoo ay nalilito rin ngunit muling sinuri ang lahat. Ang mga asul na apoy ay unti-unting nawawala at ang isa sa mga kahel ay napawi ng may isa ng makatakas. Ang unang utos ay pagsamba, ang pangalawa ay pagpuri, at ang pangatlo ay patunayan ang pananampalataya. Tiyak si Jinwoo na ang pinto ay isang patibong. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng panganib at takot at ngayon ay nakakawala pa ng pag-asa. Nagtataka siya kung ito ay sinusubok ang kanilang pananampalataya sa Diyos na ito. Si Jinwoo ay itinulak at bumagsak ng magdesisyon ang isa pang lalaki na tumakbo palabas at nangyari ulit ang parehong bagay. Ang kanyang apoy ay napawi, nagbukas ang pinto ng kaunti at tila'y nakataka siya. Si Kim ay naisip na umalis rin subalit binalaan sila ni Jinwoo na huwag gumalaw. Kapag may umalis, mawawalan sila ng sapat na bilang ng mata para pigilan ang pagkilos ng mga estatwa. Pinaalala niya sa lahat na habang nakatutok ang kanilang mata sa mga estatwa nang hindi gumagalaw, sila'y mananatiling ligtas. Si Jinwoo ay tiyak na ang mga asul na apoy ay nagsisilbing timer, at kapag ang mga ito ay nawala na, maaari na silang umalis. Sinabi naman ni Kim na may tsansang makulong lang sila kapag naubos ang oras. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na si Jinwoo na pinakamahina sa kanilang grupo ay tatagal ng ganito. Ang dahilan lang kung bakit sila buhay ngayon ay dahil sa kanya. Ngunit may pamilya si Kim na naghihintay sa kanya at ayaw niyang mamatay. Gusto niyang makauwi at hindi siya pwedeng magbaka sakali lang kung tama ba si Jinwoo. Humingi ng paumanhin si Kim at tumakbo palabas ng pinto. At dahil hindi na sapat ang mga mata para bantayan ang mga estatwa, nagsimula silang kumilos ulit. Hindi pa rin sumuko si Jinwoo at pinaalala sa kanyang sarili na nagawa niyang makaligtas sa mahirap ring mga sitwasyon noon. Sinabi ni Songchi kay Jinwoo at Joo-hee na umalis na. Iniisip niyang mananatili ang pintong nakabukas hanggat may isa pang tao na nananatili sa altar. Mahaba pa ang buhay ng dalawang ito kaya pinilit niyang sila na lang ang umalis. Nais ni Songchi na alagaan ni Joo-hee si Jinwoo, ngunit bigla na lamang siyang natumba. Naisip ni Songchi na masyadong napagod si Joo-hee habang ginagamot si Jinwoo. Dahil sa naging kaganapan, sinabi ni Jinwoo sa kanilang dalawa na iwanan siya. Kailangan ni Joo-hee ng kasama para dalhin siya palabas, at si Songchi lang ang may dalawa pang paa. Nais ni Joo-hee na siya na lang ang maiwan, ngunit ipinapaalala sa kanya ni Jinwoo na ipinangako niyang ililibre pa siya nito ng tanghalian. Ibinigay niya ang kanyang gem kay Joo-hee para makabili ng pagkain at ipinangako na kukunin ang sukli kapag nakalabas na siya ng dungeon. Tinanggihan ni Joo-hee na iwanan si Jinwoo, ngunit humingi ng paumanhin si Songchi at ito'y pinatulog. Humingi rin siya ng paumanhin kay Jinwoo at lumisan na para dalhin si Joo-hee sa ligtas na lugar. Si Jinwoo ay kumuha ng espada at determinadong makapatay kahit isang estatwa bago siya masawi at sinabi sa kanila na harapin siya. Nagsimula na ang mga estatwa para atakihin si Jinwoo. Habang nag-aagaw buhay, iniisip ni Jinwoo kung paanong siya lagi ang pinakamahina. Siya ay tinutukso ng paulit-ulit dahil dito, ngunit lagi pa rin niyang ginagawa ang kanyang makakaya. Ang mga estatwa ay walang tigil sa kanilang pag-atake at pinutulan pa siya ng kamay. Labis ang pagkainis ni Jinwoo dahil tila dito na magwawakas ang lahat matapos niyang gawin ang lahat para lumakas. Lalo pa siyang sinaktan at dinurog ng mga estatwa. Patuloy niyang iniisip na kahit nabigo siyang maging malakas, ibinigay niya ang lahat. Gustuhin man niyang sumigaw sa sobrang galit pero hindi niya na ito nagawa dahil sa pagtaga sa kanyang dibdib.
Halos patay na si Jinwoo, ngunit puno na siya ng galit habang iniisip ang mga unang taong tumakas. Sinabi ng mga ito na hindi na nila kaya pero iniisip ni Jinwoo na pare-pareho lang silang nawawalan ng pag-asa at pinapairal lang nila ang kanilang pagiging makasarili. Ang tinatawag na pasasalamat na nadarama nila ay hindi totoo at laging ang pinakamakasarili ang nakikinabang ng labis. Ang galit ay lalo pang umapaw sa kanya sa pag-iisip na may pamilya rin siya at nais niyang makauwi ng buhay gaya ng iba. Sumigaw siya sa sakit habang itinuturing siyang laruan ng mga estatwa sa huli at napaisip siya kung tama bang siya ang naiwan para mamatay. Habang nakahiga si Jinwoo sa altar, tinawag niya ang kanyang sarili na isang ipokrito sa pag-iisip ng ganung bagay. Sinubukan niyang huminga habang iniisip na ayaw niyang mamatay. Ang huling atake ay bumagsak sa kanya at naisip ni Jinwoo na sana'y mabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang huling asul na apoy ay namatay, ngunit biglang lumabas ang isang misteryosong notification na nagpapakitang napagtagumpayan ang isang sikretong quest na tinatawag na Courage of the Weak. Ang kwalifikasyon upang maging isang manlalaro ay nakuha na at nagtatanong kung ito ay tatanggapin. Ang puso ng manlalaro ay titigil sa loob ng maliit na sandali kung hindi ito tatanggapin at ang buton na nagsasabing yes ay pinakitang pinindot. Bigla, nagising si Jinwoo sa isang ospital at nagulat nang makitang buo pa ang kanyang braso. Naalala niya kung paano ito naputol at natuklasan niyang buo pa rin ang kanyang paa. Wala ring palatandaan ng pagtaga sa kanya sa dibdib kaya't nagsimulang mag-isip si Jinwoo kung ito ba'y isang panaginip lang. Biglang dumating si Woo at ipinaliwanag na siya ang tagapamahala ng Hunter Association Surveillance Team. Si Kong, ang lalaking may kulay ang buhok, ay wala ring paliwanag kung bakit sila naroroon. Sinabi nila kay Jinwoo na siya ay walang malay sa loob ng 3 araw. Isa pang balita ay buhay rin sina Jo-hee at Song-chi. Ngunit nawalan ng braso si Song-chi, kaya't maaaring kailanganin na niyang magretiro sa pagiging hunter. Si Jo-hee naman ay nagkaroon ng matinding trauma kaya't sumasailalim siya sa pangangalaga ng espesyalista. Hindi maganda ang kanyang lagay kaya't mukhang hindi na rin siya magpapatuloy bilang isang hunter ayon kay Woo. 6 na tao lang rin ang nakaligtas sa double dungeon na kanilang nadiskubre noong araw na iyon. Bagamat ang trabaho ng isang hunter ay laging peligroso, bihirang makakita ng isang trahedya tulad sa nangyari ng araw na iyon. At isa pang bagay na nakakapagtaka, nang dumating ang isa pang guild sa lugar pagkatapos maabisuhan ng ibang nakaligtas, si Jinwoo lamang ang kanilang nakita. Walang bakas ng templo o ng mga estatwa gaya ng iniulat ng mga nakaligtas. Ang kabuuang sitwasyon ay lubos na hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa mga kwento ng bawat isa na magkakatugma, maaari talagang mapagdudahan ang sinasabi ng mga nakaligtas. Ngunit hindi iyon ang kaso, at may isang teorya si Woo. Lumingon siya kay Jinwoo at itinanong kung nagkaroon ba ito ng pangalawang awakening. Ipinaliwanag ni Woo na ang kapangyarihan ng isang hunter matapos itong magising ay hindi na nagbabago mula sa puntong iyon. Ngunit sa napakabihirang pagkakataon, maaaring dumaan sa pangalawang awakening ang isang hunter. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay daan upang malampasan nila ang kanilang mga naunang limitasyon papunta sa A o kahit S rank. Lubos itong ikinatuwa ni Jinwoo at ipinakita ni Woo ang bitbit niyang mana meter upang subukan ang kapangyarihan ni Jinwoo. Iniisip ni Woo na kung totoo nga ang kwento ng mga nakaligtas na nakaharap nila ang isang mataas na level ng nilalang, hindi maaaring mabuhay ang isang mababang level na hunter. Walang tanging bakas ng mga halimaw na natira, kaya't ito'y nagpapahiwatig na may napakalakas na hunter doon. Iniisip ni Woo na marahil ang pinakaposibleng paliwanag ay ang pagdaan ni Jinwoo sa pangalawang awakening. Hindi makapagantay si Jinwoo sa resulta ng kanyang mana test, ngunit hindi maganda ang kinalabasan nito. Ipinaliwanag ni Woo na sila'y nagkamali ng akala, kaya't umalis na rin sila. Si Jinwoo ay nakakuha lang ng score na 10, at kahit ang mga E-ranker, ay karaniwang nakakakuha ng hindi bababa sa 70. Ang score na 10 ay nangangahulugang si Jinwoo ay isang ordinaryong civilian lang. Sa kasamaang palad, nawala na ang bakas ng dungeon at hindi na ito maaaring maimbestigahan pang muli kaya ang paliwanag kung paano nakaligtas si Jinwoo ay nananatiling isang misteryo. Nalungkot si Jinwoo sa buong interaksyon na iyon at isa sa kanyang pinagtataka ay kung bakit hindi siya tinanong ng mga ito tungkol sa bagay na kanyang nakikita sa ere. Iniisip niya kung siya lang ba ang nakakakita nito at napagtanto niyang ito'y isang touchscreen. Naalala ni Jinwoo ang mensahe na kanyang natanggap tungkol sa pagiging isang player nang biglang dumating ang kanyang kapatid. Labis itong nag-alala sa kanya, kaya't humingi siya ng paumanhin at tinanong kung nakikita rin ba niya ang screen.
Hindi niya ito nakikita kaya tinanong ni Jinwoo kung alam niya kung paano gumagana ang pagbubukas ng mga mensahe sa mga laro. Iniisip ni Gina na baka nasiraan na talaga ng ulo si Jinwoo, ngunit pinaalala nito sa kanya ang madalas niyang paglalaro dati. Binigay niya ang pinakahalatang sagot na kailangan lang niyang tignan ang kanyang inbox. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing si Jinwoo ay may natanggap na daily quest na strength training. Pagkatapos umalis ni Gina, binuksan ng ating bida ang maraming mga screen na ito. Ipinakita ng mga ito na ang sistema ay itinataguyod para sa pag-unlad ng player at ang paglabag sa sistema ay maaaring magresulta sa parusa. Nagpadala rin ito ng mga premyo, ngunit wala pang kaalaman si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kinumpirma ni Jinwoo ang kanyang daily quest at naglalaman ito ng ilang mga layunin para sa push-ups, sit-ups, squats, at pagtakbo. Pero dapat tandaan na ang hindi pagkumpleto sa mga daily quest ay magreresulta sa parusa. Nag-umpisa si Jinwoo na mag-isip kung ito'y biro lang dahil siya ay nasa ospital at wala siyang enerhiya para dito. Sa labas, iniulat ni Woo sa chairman na tila walang naging pangalawang awakening si Jinwoo. Ang buong insidente ay marami pang hindi nasasagot na katanungan kaya ito'y itatala muna bilang isang espesyal na kaso na masusi pang pag-aaralan. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Mr. Choi kay Chae na sasali siya sa isang B-rank raid bilang isang instructor. Ang raid na ito ay magiging pagsusulit at praktikal na pagsasanay para sa mga bagong miyembro at wala na siyang maisip na mas angkop pang instructor. May pagdududa si Chae sa kanyang abilidad na magturo, ngunit sinabi ni Mr. Choi na lumaban lang gaya ng lagi niyang ginagawa at natural nang matututo ang lahat mula sa kanyang halimbawa. Ipinaliwanag niya na ang Hunters Guild ay isa sa 5 pinakamalalaking guild sa bansa. Ang problema ay hindi sila masyadong espesyal kung ikukumpara sa pandaigdigang antas. Hindi man maaaring taasan ng mga hunter ang kanilang mga individual na ranggo, ngunit maaari naman nilang mapabuti ang kanilang kolektibong kakayahan sa pakikipaglaban. Sa ibang lugar, nagbukas ang isa pang lagusan at umaasa ang mga nagmamasid na sanay dumating na ang mga hunter. Sa ospital, mahimbing na natutulog si Jinwoo sa pagpatak ng hating gabi. Isang abiso ang nagsabi na hindi niya nakumpleto ang kanyang quest at bigla na lamang nanginig ang gusali. Laking gulat niya nang mapunta siya sa isang desyertong lugar at may isang napakalaking halimaw na caterpillar. Nagpakita pa ng isa pang abiso na nakatanggap siya ng penalty quest at ang layunin ay makaligtas siya sa loob ng 4 na oras. Sa ospital, napansin ng ilang mga nurse na wala si Jinwoo. Ito'y dahil ang ating bida ay nasa ibang dimensyon at tumatakbo para sa kanyang buhay. Unti-unti nang lumalapit ang higanteng caterpillar sa kanya at laking takot niya nang mapansing madami pala ito. Napakamalas ng sitwasyon ni Jinwoo dahil mayroon na lang siyang 2 oras na natitira. Sa ospital, patuloy ang paghahanap sa kanya ng mga nurse. Wala nang masyadong oras si Jinwoo pero malapit nang bumigay ang kanyang katawan kakatakbo. Ang caterpillar ay malapit na siyang makuha nang matapos ang oras at natagpuan muli ni Jinwoo ang kanyang sarili sa ospital. Lumabas ang abiso na matagumpay niyang natapos ang penalty quest, ngunit nagsuka na lamang si Jinwoo at nawalan ng malay. Natanggap niya ang isa pang gantimpala habang siya'y walang malay. Sa sumunod na araw, sinabi ni Jinwoo sa kanyang kapatid ang mabilis niyang paggaling at maaaring makauwi na siya agad. Sa ibang lugar, natanggap ni Joo-hee ang isang hiling na sumali sa isang raid dahil sa paglitaw ng isang D-rank na lagusan. Hindi pwede ang ibang mga guild, ngunit hindi rin makapagsabi si Joo-hee ng oo. Sabay na natanggap ni Joo-hee ang magandang balita na nagising na si Jinwoo mula sa kanyang koma. Nagtungo si Joo-hee ng may kaba upang bisitahin siya, ngunit sinabi ng ilang mga nurse na tumatakbo ito gaya ng lagi nitong ginagawa araw-araw mula nang magising. Sa labas, iniisip ni Jinwoo ang paglipas ng 4 na araw mula nang siya'y magising at ang ilang mga bagay na kanyang natutunan. Una, hindi ilusyon ang mga pop-up windows. At kapag natapos niya ang daily quest, nakakatanggap siya ng 3 uri ng gantimpala. Una ay ang buong recovery na ginagamit niya ngayon upang mawala ang kanyang kapaguran mula sa pagtakbo. Sunod ay ang mga puntos para sa abilidad. Maaari niyang hatiin at ilagay ang mga puntos sa anumang abilidad na gusto niya. Ngayon, idinagdag niya ang ilan sa strength at napansin niya ang laki ng pagbabago sa kanyang lakas ngayon. Bukod pa dun, magaling din siya pagdating sa mga inventaryo. Tumigil saglit si Jinwoo upang isipin kung gaano kahiwaga ang kanyang buhay ngayon na parang kagaya sa isang laro. Hindi napapansin ni Jinwoo habang siya ay nakatutok sa kanyang mga screen, ang mga tao sa kanyang paligid ay nakatitig sa kanya.
Ang huling premyo na natanggap ni Jinwoo mula sa kanyang araw-araw na misyon ay isang random loot box. Ang random na bagay ngayon ay isang misteryosong susi. Hanggang ngayon, ang nakukuha niya lamang ay mga walang silbing bagay tulad ng mga ballpen at bandages, kaya't isang malaking sorpresa ang susi. Isang abiso ang lumabas na ang susi ay para sa teleportasyon papunta sa isang instance dungeon at ito ay nagbibigay ng lokasyon. Walang kaalaman si Jinwoo sa kung ano ang isang instance dungeon, ngunit base sa mga nangyari sa kanya, inisip niyang ito ay isang pangyayari na tutulong sa kanyang maging mas malakas. Sa mundong ito, karaniwan nang nagbubukas ang mga lagusan sa puntong inuulat na ito sa balita para masubaybayan ang lahat ng kamakailang nagbukas na mga lagusan. Pumunta si Jinwoo upang bisitahin ang kanyang ina at may alaala mula noong ito'y kanyang natagpuan na walang malay. Natuklasan na mayroon itong internal sleep disease o kilala rin bilang final rest. Ito ay isang sakit na lumitaw nang magkaroon ng mga lagusan at may mga teoryang ito'y dahil sa tuloy-tuloy na exposure sa mana. Ang tanging bagay na magagawa ng modernong medisina para sa mga apektado nito ay life support. Nagsikap si Jinwoo na makapag-ipon ng pera na kalaunan ay naging kwalipikado bilang isang hunter. Sinabihan niya si Gina na malapit na niyang mabayaran ang pagpapagamot ng kanilang ina, ngunit nag-aalala ito sa peligro ng pagiging isang hunter. Nangako si Jinwoo na magiging maayos na ang lahat mula ngayon at sinabihan si Gina na ipagkatiwala na sa kanya ang lahat. Ngunit di pagtagal ay magiging malinaw na si Jinwoo ay walang silbi sa laban at hindi siya makakatanggap ng bahagi ng anumang gantimpala dahil dito. Pero iba na ang lahat ngayon dahil masigasig si Jinwoo sa pagsasanay ng kanyang katawan. Inipon niya rin ang lahat ng kanyang ability points sa strength at ipinakita ang kanyang progreso sa pamamagitan ng pagdurog sa isang mansanas. Determinado si Jinwoo na maging mas malakas at pumunta siya sa lokasyon na tinuturo ng key notification. Handa si Jinwoo bitbit ang lahat ng kanyang kailangan at sinabing tatakbo na lang siya kung sakaling maging delikado ito gaya ng nangyari sa naunang raid. Nang ilabas ni Jinwoo ang kanyang susi, biglang lumitaw ang isang keyhole. Ginamit ni Jinwoo ang susi upang buksan ito at biglang lumabas ang isang misteryosong lagusan. Pagkatapos niyang dumaan dito, isang abiso ang nagsabing nakapasok na siya sa instance dungeon. Ang labasan ay selyado na rin sa kanyang likuran, ngunit ang mga normal na tao ay hindi man lang ito napapansin. Naging malinaw na siya ay nasa isang hiwalay na dimensyon, at ang mga instance dungeon ay hindi gaya ng mga regular na uri. Iniisip niyang ito'y kagaya ng isang pula na lagusan, ngunit wala rin siyang masyadong alam tungkol dito dahil wala rin naman siyang karanasan dun. Napagtanto ni Jinwoo na hindi siya pwedeng tumakbo gaya ng kanyang naunang plano nang may isa pang abiso na lumitaw. Ipinakita nito na ang tanging paraan para siya ay makaalis sa dungeon ay sa pamamagitan ng pagtalo sa boss o paggamit ng teleportation stone. Nag-isip si Jinwoo kung kaya niyang talunin ang isang buong dungeon na mag-isa gayong hindi niya nga kayang tibagin ang isang E-rank beast dati. Iniisip niya kung kakayanin niya ba ito, ngunit napagtanto niyang wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Sa kanyang paglalakad, agad na nawalan ng kumpiyansa si Jinwoo. May mabuting dahilan ito dahil sa ilang goblin na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Nagkaroon si Jinwoo ng flashback nang siya ay atakihin ng mga goblin na kapareho ng mga ito. Ang maliit na mga halimaw na ito ay walang tigil sa pag-atake, ngunit magaling si Jinwoo sa pag-iwas at pagsangga sa kanilang mga atake. Di nagtagal ay napalibutan si Jinwoo, ngunit nagalit siya at sinaksak ang isa sa mga goblin. Naging mas kumpiyansa si Jinwoo pagkatapos natalunin ang isa, kaya't dinurog niya rin ang dalawa pa. Masasabi niyang mas lumakas na talaga siya nang may lumabas naman na panibagong halimaw. Ang bagay na ito ay agad na binasag ang kanyang sandata at napagtanto ni Jinwoo na ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga goblin. Habang tinititigan siya ng halimaw na ito, napansin ni Jinwoo na hindi na makakilos ang kanyang mga paa. Iniisip niya kung siya ba ay natatakot at nalilito dahil parang hindi naman siya na-trauma sa naunang raid. Patuloy ang pangangatog ng mga paa ni Jinwoo nang nagsimulang umatake ang halimaw. Nakaiwas siya sa huling mga segundo, ngunit nasugatan siya ng kaunti. Wala siyang kasama na healer kaya kung magkakasugat siya ng malala, siguradong katapusan na niya. Lalong nauhaw ang halimaw sa amoy ng dugo at sinugod muli si Jinwoo. Nakaiwas siya gamit ang matinding liksi at kanyang ikinamangha ang pagiging magaan ng kanyang katawan. Umatake muli ang halimaw ngunit hindi na natitinag si Jinwoo. Hindi siya papayag na masawi kaya naman nagpakawala siya ng isang matinding suntok. Nagulat si Jinwoo sa napakalaking pagbabago sa kanyang lakas.
Malinaw na mas malakas pa rin ang halimaw kumpara sa kanya, ngunit hindi ito naging hadlang kay Jinwoo na makipaglaban hanggang kamatayan. Ngunit hindi gumagana ang kanyang mga atake, kaya't kinailangan niya munang umiwas at mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil wala siyang kasamang healer, tumakbo siya palayo. Ang kanyang bag ay naglalaman lang ng tubig at pagkain, kaya naisip ni Jinwoo na sana ay mayroon siyang mahikal na sandata. Nagkaroon siya ng magandang ideya at binuksan ang kanyang inventaryo para kunin ang isang espada. Sa pinakahuling sandali, ginamit ni Jinwoo ang espada upang hiwain ang halimaw sa gitna. Di niya alam kung paano napunta ang espada dun, ngunit naalala niyang sinabi ni Kim na binayaran niya ito ng 3 milyon. Ito'y uri ng armas na hindi niya kayang bilhin, ngunit ito'y isang espesyal na sitwasyon, kaya't naisipan niya itong gamitin. Unti-unti nang nawawala ang naging sugat ni Jinwoo mula sa laban nang dumating naman ang dalawa pang halimaw. May sandata na siya ngayon, kaya hindi siya natatakot, ngunit napagtanto niyang ang espada niya ay nakabaon pala sa sahig. Palapit na ang mga halimaw habang pinipilit niya pa ring bunutin ang espada, at sa pinakahuling segundo, nagtagumpay siyang kunin ito. Natalo ni Jinwoo ang isa sa kanila, ngunit ipinakita sa kanya ng isa pa kung bakit sila tinatawag na mga Steel-Fanged Wolves. Sinipa niya ito habang sinasabi na kakakuha lang niya ng kanyang espada at dapat itong humanap ng ibang bagay para ngat-ngatin. Matapos sa halimaw na ito ay naiwan na lamang ang isa, ngunit ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi gaanong masama ang sitwasyong ito kumpara sa malaking estatwa. Ang tanging kailangan gawin ni Jinwoo ay tumindig para tumakbo't matakot ang isa pang lobo. Nang magkaroon siya ng oras para makapagpahinga, napagtanto ni Jinwoo na narating na niya ang level 2, isang pagbabago na hindi kailanman nangyari sa kanyang mga daily quest. Naisip niyang dahil ito sa totoong pakikipaglaban, at napagtanto niyang ang lahat ng kanyang istatistika ay tumataas ng 1 puntos kapag umaangat ang kanyang level. Ibig sabihin, may 5 puntos siyang nakukuha mula sa totoong pakikipaglaban samantalang ang mga daily quest ay nagbibigay lang ng 3 puntos. Malinaw na mas epektibo ang pakikipaglaban. Ang hindi pa niya tiyak ay kung gaano kalaki ang pagkakaiba na maaaring gawin ng 1 punto. Sigurado si Jinwoo na strength ang pinakaimportanteng istatistika sa kanilang lahat. Mayroon na siyang 32 ngayon at nararamdaman niyang mas magaan na ang kanyang katawan. Naisip ni Jinwoo na kung mas mataas ang kanyang base abilities, mas marami siyang puntos na makukuha. Sobrang determinado si Jinwoo ngayon dahil napagtanto niyang may paraan na siya para maging mas malakas. Pinuntahan niya ang halimaw para tignan kung meron itong essence stones, ngunit nagulat siya nang makitang items ang nandito. Gamit ang pagiging lohikal gaya sa mga laro, iniisip ni Jinwoo na ang dungeon na ito, ang mga magic beasts sa loob nito, ay iba kumpara sa mga naroroon sa lagusan. Nagulat siya nang makitang mayroon ding tindahan sa kanyang sistema, ngunit masyado pang mababa ang kanyang level para makabili ng kahit ano. Ngunit maaari siyang magbenta ng mga bagay kaya't nakakuha siya ng 20 ginto mula sa isang ngipin. Hindi sigurado si Jinwoo kung ano ba talaga ang halaga nito, ngunit naalala niya na siya ay nasa isang E-rank dungeon, kaya't maaaring hindi ito masyadong malaki. Nag-isip siya kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon. Hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi niya natatalo ang boss at hindi rin niya alam kung saan makakahanap ng teleportation stone. At para palalain pa ang sitwasyon, kung mananatili siya ng masyadong matagal ay mauubusan siya ng pagkain. Sigurado siyang hindi niya kayang talunin ang boss ngayon kahit E-rank lang ito, kaya't naisip niyang subukan munang magpataas ng level. Bigla siyang nagulat nang maglabasan ang isang buong grupo ng mga lobo. Ipinaalala ni Jinwoo sa kanyang sarili na hindi siya dapat matakot dahil alam na niya kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Sinugod niya ang mga lobo at nagsimulang hiwain ang mga ito. Nangako si Jinwoo na hindi siya basta-bastang susuko, ngunit inaamin niyang hindi rin madaling talunin ang mga lobo. Medyo nag-iiba na rin ang takbo ng isip niya dahil nadidismaya na siya kapag madaling natatapos ang laban. Masasabing gusto niya ng isang matinding sagupaan. Gusto niya pang mas lumakas at lahat ng alituntunin ng sistema ay kanyang susundin kung iyon ang kinakailangan para siya ay maging mas malakas. Inatake niya ang mga halimaw at kabi-kabilang abiso ang naglitawan. Nang matapos, isang notification ang lumabas na nagsasabing si Jinwoo ay nagkaroon ng titulo na Wolf Assassin. Sa labas, may mga mamayan na naglakad papunta sa isang portal at umaasang sana'y magawa na ito ng paraan ng lungsod. Sa loob ng dungeon, pagod na pagod si Jinwoo at napagtanto niyang hindi natatagal pa ang kanyang espada. Biglang may notification na nagsasaad ng mga benepisyo ng pagiging Wolf Assassin.
Makakatanggap siya ng 40% na dagdag sa lahat ng kanyang mga abilidad kapag siya ay nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng hayop na mga halimaw. Bukod dito, nang suriin niya ang kanyang inventaryo, natuklasan niyang mayroon na siyang maraming ngipin kasama ang isang damit, ngunit ang pinakamapapansin ay ang isang teleportation stone. Iniisip ni Jinwoo kung gagamitin niya na ba ito para umalis, ngunit siya ay nag-alinlangan dahil maaaring hindi na siya ulit magkaroon ng ganitong pagkakataon na mas lumakas ng ganito kabilis. Wala siyang alam kung ano ang mangyayari sa dungeon na ito pagkalabas niya at maaari ding mawala ito. Parang isang limited time event sa laro na maaaring mawala na parang bula. Sa harap ng mahirap na desisyon na ito, nagpasya si Jinwoo na magpatuloy na lang. Sa labas, nakatanggap si Joo-hee ng tawag mula sa Hunter Association at sinabihan na may dungeon break sa isang malapit na lagusan. May kakulangan sa mga healer, kaya kailangan nila ang tulong ni Joo-hee at may konsensyang bumabalot sa kanya dahil ito ang lagusan na tinanggihan niyang tulungan noon. Naisip niya kung gaanong nagpapakahirap si Jinwoo at nagpa siyang tumulong na ngayon. Sa pakikipaglaban ni Jinwoo sa dungeon, napagtanto niyang mas madali nang talunin ang mga halimaw sa pagtaas ng kanyang level. Nagbago rin ang kulay ng teksto na naglalarawan sa kanila. Ang puti ay tila nangangahulugang sila'y medyo mahina, ang kahel naman ay nangangahulugang magkapareho sila ng lakas, at ang pula ay nangangahulugang sobrang lakas ng halimaw. Ang mga lobo na unang pula ay ngayoy puti kaya't masasabing mas malakas na talaga si Jinwoo ngayon. Gayunpaman, sigurado siyang may isang halimaw sa ilalim ng hagdan na hindi niya kakayaning labanan sa kasalukuyan niyang level. Ang kakayahang makaramdam ni Jinwoo ay mas mataas na ngayon kaya alam niya na may isang matinding halimaw sa ibaba. Tipong halos kilabutan siya sa lakas ng halimaw na nandun. Ang espada ni Jinwoo ay malapit ng masira, ngunit naisip niyang hindi na siya maaaring makapagpataas pa ng level sa lugar na ito. Ang kanyang pangunahing layunin ay maging mas malakas kaya't nagpasya siyang bumaba na lamang sa hagdang yon. Nang makarating siya sa ibaba, may umatake sa kanya ng sobrang bilis na halos wala na siyang oras na umaksyon. Ang espada ni Jinwoo ngayon ay naputol na sa kalahati at ang isang malaking ahas ay lumitaw sa harap niya. Siya ay nagulat dahil kahit matapos ang lahat ng pagpapataas ng level, ang pangalan ng halimaw na ito ay nananatiling kahel. Malinaw na ito ang boss at tila imposibleng magkaroon ng epekto ang kanyang espada laban sa matigas nitong mga kaliskis. Siguradong ang pakikipaglaban ng walang sandata ay tiyak na kamatayan para sa kanya, kaya ang ginawa na lang ni Jinwoo ay idinikit niya ang kanyang espada sa balat ng ahas nang inatake siya nito. Ang malaking ahas na ito ay may mabigat talagang mga atake, kaya't kailangang humanap ni Jinwoo ng paraan para matalo ang kanyang depensa. Ang kalasag nito ay sobrang kapal, kaya't ang tanging magagawa na lang niya ay ang tumakbo. Ginagamit ng ahas ang kanyang buntot na parang latigo at alam ni Jinwoo na ito ang magiging katapusan niya kapag siya'y natamaan, kaya't ginagawa niya ang lahat para harangan ito. Siya ay napuruhan ngunit ang halimaw na ito ay wala pa ring tigil sa pag-atake. Si Jinwoo ay binalibag na parang manika at umabot pa sa puntong isang buong tren ang ibinato sa kanya. Akala niya ay malakas na siya, ngunit malinaw na hindi ito sapat. Halos madurog siya ng tren at nagsimula ng magtanong si Jinwoo. Ano ba ang dapat niyang gawin para tuluyan ng mawala ang bakas ng kahinaan sa kanya? Isang flashback ang nagpakita kung kailan sinabihan si Jinwoo na siya ang tinatawag na pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan. Si Songchi ang nagsabi sa kanya at hinimok si Jinwoo na patunayan na mali ang kanilang inaakala. Habang ang ahas ay patuloy pa rin sa pag-atake, napagtanto ni Jinwoo ang isang bagay. Siya ay tinawag na ganun dahil totoong siya ay mahina at yun din ang dahilan kung bakit lagi siyang iniinsulto. Tumingin muli si Jinwoo sa kanyang nakaraan at inisip na ang mga taong malakas ay laging may malaking kalamangan sa bawat sitwasyon. Para sa mga walang kapangyarihan, wala silang magagawa kundi matakot at mawalan ng pag-asa. Maaaring ang isang tao ay matalino, malikhain, at mapagbigay, ngunit kapag humarap sa malakas, wala sa mga iyon ang makakatulong sa kanila. Dahil dito, naisip ni Jinwoo na ang kabaitan ay hindi makakatulong sa kanya, kaya't kailangan niyang maging malakas. Gamit ang bagong determinasyon na ito, tumalon si Jinwoo patungo sa ahas. Ang mabangis na halimaw ay binalibag siya ng isa pang beses, ngunit ipinapangako ni Jinwoo na magiging mas malakas siya kung saan ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag. Iniwasan ni Jinwoo ang ahas upang atakihin ito gamit ang kanyang espada, pero mas determinado na siya ngayon. Kinumpara niya ang kanyang nararamdaman ngayon sa takot na naramdaman niya noong araw ng raid at ipinahayag na mas madali ito kaysa sa araw na yon.
Nagtagumpay si Jinwoo na gamitin ang kanyang espada upang sakyan muli ang ahas, ngunit kagulat-gulat na tinapon niya ito para hawakan ang ahas gamit ang kanyang mga kamay. Inamin niyang nakatuon talaga siya sa pagpapataas ng kanyang lakas mula nang kanyang makuha ang leveling system na ito. Nagdesisyon siyang umasa dito ngayon at nagsimulang wasakin ang mga kaliskis ng ahas. Ginawa ng ahas ang lahat para mapaalis si Jinwoo, ngunit masyado nang huli dahil sigurado na si Jinwoo na kaya niyang patayin ang ahas. Sinabi niyang dapat na itong mamatay at ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas upang talunin ang ahas. Isang abiso ang nagsabi kay Jinwoo na tumaas ang kanyang level ng ilang beses at dito'y natawa ang ating bida. Napagtanto niya na siya nga ay naging mas malakas at makikita natin ang resulta ng kanyang matinding laban. May isa pang abiso na nagsabi na siya ay nagtagumpay sa pagtalo sa King of the Swamp at siya ay nakatanggap ng isang magandang punyal. Gawa ito mula sa mga pangil ng ahas at may dobleng lakas ng attack kumpara sa espada ni Kim. Bukod pa doon, meron pa itong paralysis at drain effects. Nakatanggap rin siya ng isang nakakalason na potion na magreresulta sa pagkakaroon ng mas matigas na balat pero magdudulot ng permanenteng pinsala sa kanyang mga kalamnan. Ang dungeon ay bumalik na sa pagiging istasyon ng tren at napagtanto ni Jinwoo na siya ay talagang nanalo sa dungeon ng mag-isa. Lumabas siya bitbit ang kanyang nasirang espada, ngunit napansin niyang walang tao sa paligid. Isang sundalo ang nagsabi kay Jinwoo na humanap ng matutuluyan, ngunit agad nitong napagtanto na si Jinwoo ay isang hunter. Humingi ng paumanhin ang sundalo at nagpa siya itong dalhin si Jinwoo sa laban. Ang mga halimaw ay nakakalat sa lahat ng dako, kaya't naisip ni Jinwoo na maaaring nagkaroon ng dungeon break at isang magic beast ang nakalabas mula sa isang lagusan. Iniulat ng sundalo na karamihan ay napagtagumpayan na subalit may isang malakas na halimaw pang natira. Napansin ni Jinwoo ang lubos na pagtaas ng kanyang kakayahan sa perception dahil nararamdaman niya kung nasaan ang boss. Isang malaking golem ang nagdudulot ng kaguluhan at ang mga mamamayan ay nangangamba na baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga hunters ay nahihirapan na labanan ito at ipinag-utos ng leader ng grupo na ang mga healer ay mag-focus sa pangangalaga sa kanilang tank. Sinabi ng mga healer na ginagawa nila ang kanilang tungkulin at nagtataka ang tank kung ano ang ginagawa ng mga damage dealer. Ang mga damage dealer ay ginagawa rin ang kanilang makakaya, ngunit ang depensa ng golem ay talagang malakas. Bukod pa dito, kapos rin sila sa mga hunters na may kakayahang gumamit ng magic. Maingat na sinuri ni Jinwoo ang sitwasyon at naisip na ang grupong ito ng mga hunter ay mabilisan lang na binuo. Ito ang dahilan kung bakit hindi ganon kaganda ang kanilang kooperasyon sa isa't isa. Pinakiramdaman ni Jinwoo ang mga ito at nalaman na mga mababang ranggo rin ang mga ito. Isang B-rank at 2 D-ranks. Ang isa sa mga D-rank ay isang tank at isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatalo ang golem. Tinignan niya rin ang mga healer at nagulat siya nang malaman na si Joohee ay isa sa kanila. Sinabihan si Joohee ng isa sa mga hunters na tumulong at ipinaalala sa kanya na isa siyang B-rank na healer. Nagising siya mula sa takot para makagamit ng isang spell at sinabihan siya ng isang hunter na mag-focus. Ngunit naalala pa rin ni Joohee ang malaking mga estatwa kaya't muli siyang nawala sa kanyang sarili. Nakita ni Jinwoo na apektado pa rin si Joohee, ngunit hindi niya ito sinisisi dahil ganun din siya. Sa sandaling yon, naisip ni Jinwoo na iba na ang sitwasyon ngayon. Ang golem na ito ay isang D-rank na boss at mas mahina kumpara sa kanyang huling laban. Nagkagulo lalo ang mga hunters dahil natatalo na sila sa laban at napagtanto nila na hindi nila kayang manalo kung walang dadating na isang hunter na may mataas na ranggo. Naghahanda si Jinwoo para sa isang atake at naisip na ang mga hunters ay magtatagumpay kung makakapasok lang sila sa depensa ng golem. Binabalak niyang tulungan sila sa pamamagitan ng paggamit ng isang atake na sapat para pasukin ang bato. Hinagis ni Jinwoo ang kanyang sirang espada nang may napakalakas na puwersa, kaya't nagiba ang shield ng golem at sinugod ito ng mga hunters. Halos hindi nila ito nadikitan, kaya't hindi sila makapaniwala na sila ay nanalo. Ngunit nagdududa ang tank. Ipinunto niya na wala sa kanilang mga atake ang gumagana nung una at nagtataka kung ano ang talagang sumira sa depensa ng golem. Sigurado siyang hindi ito gawa ng kahit isa sa kanila dahil mula kanina'y hindi man lang ito naapektuhan ng kanilang mga atake. Napansin niya na may lumipad na bagay at nakita niya ang espada. Naisip niyang ito marahil ang dahilan kahit hindi siya makapaniwala. Ito ay isang boss level na golem na kahit ang mahigit sa 10 mga hunter ay hindi kayang galusan, kaya't mahirap paniwalaan na natalo ito ng isang lumang espada.
Tinanong niya kung may nakakita sa nagtapon ng espada, at ipinaliwanag ng sundalo na ito ay galing sa hunter na kanyang isinama. Ang hunter na ito ay nawawala na at baka sa muka ng tank ang pagkagulat. Naisip niyang napakalakas ng taong ito at nasa imahinasyon na lang niya kung gaano kataas ang ranggo ng misteryosong hunter na ito. Umalis na si Jinwoo sa lugar upang itago ang kanyang lakas at sinabi niya na hindi niya akalain na ang ganong simpleng atake ay magdudulot ng malaking pinsala. Maaaring hindi pa napagtatanto ng ating bida ang kanyang sariling lakas dahil sa palagay niya, malamang ay lubos ng napinsala ng iba ang halimaw bago pa ang kanyang atake. Ang laban ay natapos na at iniisip ni Johi kung si Jinwoo ba ang tumulong sa kanila. Paglipas ng ilang araw ay makikita na ang mga nurse sa ospital ay nagkukwentuhan tungkol sa hunter na may ranggong E na si Jinwoo. Kinukwento nila na kahit pangkaraniwan lang ang mukha nito'y sobrang ganda naman ng kanyang katawan. Sa kwarto ni Jinwoo ay makikitang masigasig siyang nagpapalakas ng katawan kada araw. Ang mga uhaw na nurse na ito ay hindi mapigilan na pag-usapan siya at hindi sila makapaniwala kung gaano kabilis ang kanyang naging pagbabago. May isa pang nurse na nabighani sa katawan ni Jinwoo habang siya'y nag-ehersisyo at hindi nito mapigilan ang pagtitig sa kanyang magandang pangangatawan. Ngayon ay ang araw na makakalabas na si Jinwoo mula sa ospital kaya't ang uhaw na nurse ay hiningi ang kanyang numero. Hindi pa nasasanay si Jinwoo sa epekto ng kanyang bagong katawan at inaakala niya na itong uhaw na nurse ay nais lang magpadala ng test results pagkatapos niyang makalabas sa ospital. Sa balita, makikita nating muli ang isang S-rank hunter na nakipaglaban sa higanteng langgam. Ang pangalan niya ay Beck at ipinasulyap niya sa lahat ang buhay ng isang top hunter. Siya ay isa sa 7 S-rank hunters sa buong bansa, kaya't ipinaliwanag niya na kailangan niyang magsanay araw-araw kapag hindi siya naatasang pumunta sa mga dungeon raid. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali niya ay maaaring magdulot ng pinsala sa kanyang mga kasamahan, kaya't dapat siyang maging alerto sa lahat ng oras. Napansin ni Gina na sobrang ganda na ng katawan ngayon ni Jinwoo at mas tumangkad pa ito. Ipinaalala ni Jinwoo sa kanyang makakalimuting kapatid na dalhin ang payong sa paaralan. Nang mag-isa na, naisip ni Jinwoo na pwede niyang gawin ang kanyang pagtakbo mamaya at napaisip siya kung ang bago niyang pangangatawan ay dahil rin sa pagtaas ng kanyang stats. Naisip niyang kapag nagpatuloy siya sa ganito ay posible na siyang maging isang malaking bodybuilder. Pagkatapos ay inisip naman ni Jinwoo kung saan niya ilalagay ang ilang stats na nakuha niya ngayong level 18 na siya. Ang lakas ay nagpapataas ng pinsala na kanyang nagagawa, ngunit napagtanto niya na kung hindi siya makakatama ay wala rin itong silbi. Bukod sa vitality, perception, at agility, mayroon din siyang isang stat na tinatawag na intellect. Naisip niya na ito marahil ay mahikal na stat at napaisip kung kailangan niya ba ito. Nagdesisyon si Jinwoo na ilagay ang lahat ng kanyang punto sa strength, agility, at perception. Tumawag naman ang may-ari ng kanyang apartment at sinabi na hindi pa siya nagbabayad ng renta para sa nakaraang buwan. Maswerte siya at naging mas malakas na siya at ngayon ay kayang-kaya na niyang talunin ang mga goblin. Dahil dito'y madali na para sa kanya ang kumita ng pera, ngunit may isang problema. Para kumita ng malaki, kailangan niyang pumasok sa mas mataas na level na mga lagusan, ngunit walang papayag na pabayaan ang isang E-rank na hunter gaya niya sa mga lugar na iyon. Iniisip ni Jinwoo na ipasuri muli ang kanyang ranggo, ngunit delikado ito. Bukod sa hindi madalas mangyari ang reawakening, wala pang hunter na nakapagpataas ng level at patuloy na lumalakas gaya niya. Nagdesisyon si Jinwoo na itago muna ang kanyang lakas hanggang sa kayanan niyang ipagtanggol ang sarili at mas maging maalam pa tungkol sa kanyang kakayahan. Bigla siyang nagulat sa isang job listing at umalis. Nakumpleto niya ang kanyang araw-araw na pagsasanay para sa reward at nakipagkita siya sa isang hunter na nagngangalang Hong. Humingi ng paumanhin si Hong sa mga kasamahan niya na kinikilala si Jinwoo bilang pinakamahinang hunter sa kasaysayan. Ngunit nagsinungaling muna si Jinwoo at sinabing hindi sila nagkakamali. Ipinaliwanag ni Hong na papasok sila sa isang C-rank na dungeon, ngunit kailangan nila ng hindi bababa sa 8 tao para makapasok. Kailangan nila si Jinwoo para lang mapuno ang grupo kahit na siya ay isang E-rank lang. Hindi makikilahok si Jinwoo sa laban, kaya't ipinaliwanag ni Hong na hindi rin siya makakakuha ng anumang premyo pero ibibigay nila sa kanya ang 2 milyong yuan. Sinuri ni Jinwoo ang mga ito at napagtanto na 4 ang C-ranks at 2 sub-D ranks. Pumayag si Jinwoo na sumali at ipinaliwanag ni Hong na ang trabaho niya ay taga-dala lang ng mga kagamitan.
Ang pangangailangan na magdala ng mga medical supplies ay nangangahulugang wala silang healer at ipinaliwanag ni Hong na mahirap para sa mga independent party na makakuha ng healer. Nag-aalala si Jinwoo sa isang grupo na puro mga tank at damage dealer, ngunit pumirma pa rin siya sa kontrata. Si Yu, isang 20 taong gulang na D-rank, ang nagpakilala at naisip ni Jinwoo na ang batang ito ay tiyak na galing sa mayamang pamilya dahil sa kanyang mga kagamitan. Inalok ni Yu na protektahan si Jinwoo at itinuloy lang ng ating bida ang pagpapalabas na siya'y mahina. Hindi alam ni Yu na si Jinwoo ay napakalakas at nagtataka kung kaya niya bang magdala ng mabibigat na kagamitan. Sinabi ni Jinwoo na kaya niya at nag-umpisa nang magkwento si Yu tungkol sa pangulo na nagmamanman sa construction site na ito. Tumakas ito papunta sa ibang bansa habang inaaksaya ang 900 billion yuan na ikinagulat ng marami. Nagdatingan silang lahat sa isang napakalaking lagusan at napaisip kung talaga bang C-rank na dungeon lang ito. Nag-aalala si Yu kung magiging ayos lang ba sila kaya't ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi gaanong mahalaga ang laki ng lagusan. Ang tunay na indikasyon ay ang mahikal na antas na nagmumula sa loob at iyon ang sinusukat ng Hunter Association sa pagtatakda ng mga ranggo. Ang anumang mas mataas kaysa sa B-rank ay inaasikaso ng mas malalaking guilds, kaya't hindi dapat masyadong mahirap ang C-rank na ito. Alam ito lahat ni Jinwoo dahil matagal na rin siyang hunter, ngunit iniisip niya na kailanman ay hindi niya pa nasubukan ang isang dungeon na may ranggong C. Pumasok sila sa lagusan at ginamit ang liwanag para makakita, ngunit nagulat sila na walang mga mahikal na nilalang sa loob. Karamihan ng mga dungeons ay nababalot ng mga bato na kumikislap, ngunit itong kanilang pinasok ay madilim. Dahil sa dilim na ito ay naalala ni Jinwoo ang pintuan sa templo at ipinaalam niya kay Yu ang lahat ng uri ng mga bato. Mayroong essence stones na kinakailangang makuha ng mga hunters mula sa mga magic beasts, mana stones na maaaring makuha sa dungeon, at glowstones na nagbibigay liwanag sa mga kuweba. Pagkatapos nito ay pinatahimik ni Jinwoo ang madaldal na bata at ipinaalam na may mga magic beasts sa dungeon na hindi pa lang nagpapakita. Ang ating bida ay naisip na ang mga halimaw na may malaking grupo at naglalakbay sa kadiliman ay naakit sa liwanag. Napagtanto niya na ito marahil ay mga uri ng insekto na kanya namang ipinaalam sa lahat. Biglang nagkagulo ang lahat ng maunawaan nilang nasa loob sila ng pugad ng mga langgam at naririnig na rin nila na papalapit na ang mga halimaw. Ipinahayag ni Jinwoo na ang mga halimaw ay nasa kanilang ibabaw at nagsimula na ang lahat na umatake. Ginamit ni Hong ang kanyang abilidad upang labanan ang mga agresibo at namangha si Jinwoo sa kanilang pinuno na may ranggong C. Gusto niyo na sumali, ngunit pinigilan siya ng kanilang salamangkero dahil mayroon siyang inihandang sorpresa. Nagbilang siya at matapos nito ay nagpakawala siya ng isang malakas na pag-atake. Sinuri muli ni Jinwoo ang sitwasyon at nakita niyang maganda ang teamwork ng mga hunters na ito. Sa kaso ni Yu, ang kanyang mga kagamitan ang pumapalit sa kakulangan niya ng kakayahan. Mukhang lahat sila ay nagtatagumpay, ngunit hindi mapakali si Jinwoo at may nararamdamang hindi tama. Madali niyang sinira ang isa sa mga langgam ng palihim at agad ring natapos ang laban. Ipinahayag ni Hong ang kanilang tagumpay at kinuha ng lahat ang kanilang bahagi ng yaman maliban kay Jinwoo. Inamin ni Hong na malaki ang naitulong sa kanila ni Jinwoo sa pagdetect ng mga langgam at ipinaliwanag ni Jinwoo na siya'y gumamit lang ng kanyang instinct. Napansin ni Hong ang mga langgam na tila inatake ng ibang bagay na hindi gumagamit ng espada o mahikal na abilidad. Iniisip ni Hong na baka isa itong magic beast, ngunit ibig sabihin nito ay meron pang mas malakas sa dungeon kaysa sa mga langgam. Marami sa mga langgam ang parabang pinunit kaya nagtataka si Hong kung ano ang maaaring umatake sa mga ito na may sapat na laki upang gawin ang ganitong bagay. Ipinagmalaki ni Yu na binilhan siya ng kanyang ama ng maraming kagamitan para sa kanyang unang raid at natuwa si Jinwoo sa balita na iyon. Hindi pa siya sigurado kung bakit ngunit sinabihan niya si Yu na dapat silang mag-ingat. Sa ibang lugar, isang lalaki na nagsasanay ang nagulat sa malakas na ingay. Sinabihan siyang kumalma dahil ito ay hindi na bago sa kanila. Ito ay ang kanilang guild master na nagsasanay at nakita natin na ito ay si Beck. Ang lalaking ito ay sobrang lakas kaya ang bata ay namangha nang makitang ang isang malaking bato ay parang wala lang kay Beck. Sinabi pa ni Beck na hindi ito sapat para sa kanyang warm-up. Sa dungeon, muling nagalala si Yu tungkol kay Jinwoo na nagdadala ng mga gamit. Ipinunto ni Jinwoo na hindi niya iyon iniinda dahil maganda ang deal na mabayaran ng hindi lumalaban. Gayunpaman, iniisip niya sa kanyang sarili kung masyado bang maganda ang deal na ito na parang may kakaiba na.
Sinuri lalo ni Jinwoo ang grupo at naisip na ang grupo na ito'y maraming karanasan sa laban kahit walang healer. Dagdag pa rito, kinakailangan nila ng karagdagang miyembro upang punan ang minimum na bilang ng grupo. Nag-alala na ang grupo dahil kahit mahaba na ang kanilang nilakbay sa dungeon, ay wala pa rin silang natagpuan na kahit isang magic beast. Siguradong buhay pa ang dungeon boss dahil kung hindi, dapat ay nagsara na ang lagusan. Nakakita sila ng maraming agyo at kanilang naisip na ang tirahan ng boss ay marahil naroon sa tunnel. Sa pagdaan nila sa tunnel, ay nakatagpo pa sila ng napakaraming mana crystals. Hindi man ito kasing halaga ng mga essence stones, ngunit ang dami ng mga kristal na ito ay hindi bababa sa ilang bilyon ang halaga. Isang hunter pa ang nagsasabi na kahit ang kapatid ni Hong ay mainggit sa kanilang natagpuan, ngunit pinagsabihan siya na huwag itong banggitin. Mayroong tinatagong motibo si Hong at nasa isip niya na hindi maaaring palaging tama ang kanyang kapatid. Tumanggi siyang sumunod sa kanyang kapatid at plano niyang gamitin ang malaking kita para palakihin ang kanyang strike team. Tinignan niyo ang kontrata ni Jinwoo dahil magaling siya sa legal na mga bagay at dito'y meron siyang natuklasan. Ipinunto niya kay Hong na ang kontrata ay nagsasaad lamang na si Jinwoo ay hindi makakakuha ng bahagi sa mga nakuha sa laban. Ang mga mana crystals ay hindi nanggaling sa laban kaya't ibig sabihin ay dapat nilang hatiin ang kanilang natuklasan kasama si Jinwoo. Masaya naman si Hong na pumayag ngunit ipinunto na malapit na ang dungeon boss. Ang pagtalo sa boss ang magsasara sa lagusan, kaya't kailangan na nilang hakutin ang mana crystals palabas bago labanan ang spider boss. Swerte na natutulog ang gagamba, ngunit sinigawan ni Hong ang isa sa mga hunters na hindi dala ang transport equipment. Sinasabi ni Hong kay Yu at Jinwoo na manatili muna sa loob habang kinukuha nila ang equipment at siniguro nito sa kanila na hindi magigising ang gagamba hanggat walang nanggugulo dito. Sinabi ni Hong na silang dalawa ay baguhan pa lang sa C-rank dungeon kaya dapat ay magtiwala na lang sila sa kanya. May kailangan rin siyang sabihin sa kanyang grupo kaya't nagdesisyon siyang magpahinga na rin muna. Sa kanilang pag-alis, pinag-isipang muli ni Jinwoo ang sitwasyon. Para sa kanya ay kakaiba ito dahil wala silang mga regular na kontak para mapuno ang bilang ng kanilang grupo. Sa malayo ay makikita ang masamang muka ni Hong at iniutos niya sa isa sa kanyang mga tauhan na isara ang silong ng boss at dito na napagtanto ni Yu na sila ay niloko. Ito ang eksaktong iniisip ni Jinwoo at naalala niya ang babala ni Songchi na may ilang mga manloloko talaga sa kanilang larangan. Ang pag-raid sa mga dungeon ay lubos na mapanganib at madalas mangyari ang aksidente. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring mangyari ang krimen na hindi kailanman malalaman ng mga otoridad. Walang mga security camera sa mga dungeons kaya't hanggat walang nakakaligtas, hindi magkakaroon ng ebidensya. Labis ang galit ni Yu sa mga ito na handa silang isakripisyo para lang sa ilang mana crystals at nagsisimula na siyang magsisi sa pagbanggit pa niya sa kontrata. Ngunit alam na ito ni Jinwoo dahil sila ay handang pumatay sa anumang oras kung sila ay gumawa ng maling hakbang. Ang pinakamalaking problema nila ngayon ay ang boss na kakagising lang at sinabihan Yu si Jinwoo na manatili sa likod. Nakakita si Jinwoo ng 100 palabas ngunit napagtanto niyang alam na ito ni Hong. Ang gagamba ay gising na talaga ngayon at iniisip ni Jinwoo na ang C-rank beast na ito ay nasa ibang level. Mabilis na nakabalik si Jinwoo sa kanyang sarili at binawi ang nauna niyang iniisip. Nanguna siya sa pag-atake at sinabihan niya si Yu na manatili sa likuran habang kinakalaban niya ito. Inilabas ni Jinwoo ang kanyang sandata at inihayag na kanyang tatalunin ang halimaw na ito. Nang umalis ang grupo ni Hong sa dungeon, nagtaka ang salamangkero kung bakit hindi na lang nila tinapos ang dalawang baguhan. Ipinaliwanag ni Hong na hindi nila maaaring isugal na maistorbo ang gagamba dahil hindi nila makukuha ang mga mana crystal kapag ito'y gising. Ngunit siniguro niya na gagana ang plano dahil ang walang karanasan na lalaki, ang pinakamahinang hunter sa kasaysayan, ay walang pag-asa na mabuhay laban sa gagamba. Ang plano ay antayin na kainin sila ng gagamba hanggang sa ito'y makatulog muli. Hindi sila maaaring gumawa ng komosyon sa pagpasok dahil magigising ang gagamba, ngunit alam ni Hong ang maliit na daanan sa itaas ng kuweba. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay kung hindi makatulog ang gagamba pagkatapos kainin ang mga baguhan. Kung hindi nila makuha ang mga mana crystal, kukunin na lang nila ang kagamitan Yu na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nagkasundo si Hong at ang salamangkero na hindi nila kayang labanan ang gagamba at ipinunto ni Hong na hindi ito dapat maliitin. Napakadelikadong boss nito kaya't ilang sandali na lamang bago nito tapusin ang mga baguhan.
Sa loob ng dungeon, sinubukan ni Yu na kumbinsihin si Jinwoo na huwag labanan ang boss dahil tanging B-rank hunter lang ang mananalo laban sa isang C-rank na dungeon boss ng mag-isa. Kahit isang elite level na C-rank ay hindi magagawa ito, kaya naisip ni Yu na dapat nilang subukang maghanap ng paraan upang makalabas. Naisip ni Jinwoo na tama siya. Kahit na nagkaroon si Jinwoo ng pangalawang awakening at nag-level up, kinukonsidera niya pa rin ang kanyang sarili na mahina. Ang Venom at Golem boss ay parehong D-ranks, kaya ang gagambang ito ay nasa napakalayong antas kumpara sa mga iyon. Hindi talaga maintindihan ni Jinwoo kung bakit, ngunit hindi siya nakakaramdam ng kahit anong presyon sa ngayon. Napagtanto niyang nasa punto na ang kanyang kalakasan na hindi na niya kailangang katakutan ang mga boss na C-rank. Siya ay level 18 na ngayon at idineklara niyang may tsansa siyang talunin ito. Matapos ang pag-atake sa ahas, idineklara ni Jinwoo na ang tunay na hunting ay magsisimula na ngayon. Sa ibang lugar, pagod na pagod ang presidente ng Hunters Association na si Go mula sa pagdalo sa maraming pulong. Nag-alok ang kanyang driver na makipagsanay sa kanya upang tulungan siyang mapagaan ang pakiramdam at tinanggap iyon ni Go dahil hindi niya kayang tumanggi sa mga batang humihingi ng kanyang gabay. Pagbalik sa dungeon, napagtanto ni Jinwoo na ang balat ng gagamba ay napakatibay. Nakakagulat rin ang mga atake nitong malakas at kung matamaan si Jinwoo kahit isang beses ay tiyak na katapusan na niya. Masusi na sinubaybayan ni Yu ang mga galaw ni Jinwoo at agad na napagtanto na hindi maaaring makagalaw ng ganito ang isang E-rank hunter. Napaisip siya kung sino talaga si Jinwoo at kinwestiyon kung ito ba ay isang false ranker. Kakaunti lamang ang mga hunter na nakokontrol ang kanilang mahikal na kapangyarihan upang sadyang magkaroon ng mas mababang ranggo. Ang mga ganitong tao ay tinatawag na false rankers at karaniwang may tama sa ulo ang mga ganitong individual na nagagalak sa pagpatay. Nagsisisi si Yu sa pagpunta sa dungeon at sinabi ni Jinwoo na hindi na niya kayang magdulot ng pinsala sa matigas na balat ng gagamba. Ang pagod ni Jinwoo ay mabilis na lumalala kaya kailangan niya nang tapusin agad ang laban. Ang kanyang punyal ay may paralysis at drain effects, kaya naisip niyang ito ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Kailangan ni Jinwoo na magamit ito sa mahinang bahagi ng gagamba pero nagulat siya nang malaman na ang gagamba ay nakakapaglabas ng asido. Dapat makalapit si Jinwoo kaya nagpasya siyang gamitin ang bagong abilidad na dash. Ginamit niya ito upang matamaan ang mukha ng gagamba ngunit na-cancel out ang mga debuffs ng kanyang punyal. Si Jinwoo ay ang klase ng tao na hindi susuko kaya nagpasya siyang atakihin ito ng walang hinto sa abot ng kanyang makakaya. Inilabas ni Jinwoo ang lahat ng kanyang lakas para patuloy na pabilisin ang sarili ngunit ang kanyang pagod ay nagdulot na siya'y matamaan ng gagamba. Si Jinwoo ay halos madurog na ngunit naalala niya na may natitira pa siyang gantimpala mula sa kanyang daily quest, kaya ginamit niya ito para sa kanyang full recovery. Napasigaw si Yu sa takot nang akalain niyang namatay na si Jinwoo, ngunit ito ay muling gumalaw. Nakatama siya ulit ng atake, ngunit ngayon ay nasaksak niya ang isang mata ng gagamba at umepekto na ang mga debuffs ng kanyang punyal. Hindi inaksaya ni Jinwoo ang pagkakataong ito at pinagsasaksak niya pa uli ng ilang beses ang gagamba habang umepekto rin ang mga debuffs. Sa huli, bumigay na ang gagamba sa lahat ng mga atake at isang abiso ang lumitaw na nagsasabing si Jinwoo ay nagtagumpay laban sa master ng dungeon. Alam ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte dahil kung hindi dahil sa ginamit niyang gantimpala ay tiyak na patay na siya ngayon. Hindi nakakapagtaka na si Yu ngayon ay sobrang gulat na nakitang nagtagumpay si Jinwoo laban sa dungeon boss ng mag-isa at ngayon ay mas tiyak na siya na ito'y isang false ranker. Nakakuha si Jinwoo ng isang gem mula sa gagamba at lumapit si Yu para mag-alok na siya na ang magdadala ng mga kagamitan mula ngayon. Talagang iniidolo na ni Yu si Jinwoo ngayon at sinabi pa nito na magpahinga muna habang minimina niya ang mga kristal. Sa sandaling yon, dumating si Hong at ang kanyang grupo at sila ay nagulat na makitang nakaligtas ang mga baguhan. Sa isang silid ng pagsasanay, ipinakita ni Go kay Wu kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng madaling pagtalo dito na tila hindi man lang pinapawisan. Pinasalamatan ni Go si Wu dahil mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon at namangha si Wu dahil ang Pangulo ay tila wala pa ring kupas. Ipinaliwanag ni Go na hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit naramdaman niya na si Wu ay nagsasanay ng mabuti. Alam ni Wu na ang pagsasanay ay hindi nakakadagdag sa level ng isang hunter, ngunit maaari nitong mapabuti ang kanilang mga abilidad. Ipinunto ni Go na napakahalaga ng pisikal at mental na lakas para sa isang hunter, lalo na sa mga dungeon kung saan makikita dito ang pinakamasasamang uri ng mga tao.
Sa dungeon, sinabi ng grupo ni Hong na ang mga baguhan ay nakaligtas lamang dahil maaaring hindot ang gagambang ito. Ininsulto nila ang gagamba dahil natalo ito ng mga mababang level na hunter at ipinaliwanag ni Hong na nakapagdesisyon na siya sa kanilang magiging sunod na hakbang. Sinabi niya kay Yu na alam niyang galing ito sa mayamang pamilya, ngunit hindi makita ni Yu kung ano ang kahalagahan nun. Sinabi ni Hong na bibigyan lamang niya ito ng isang pagkakataon at iniutos kay Yu na tapusin si Jinwoo. Ipinaliwanag ni Hong na karaniwan nilang nililigpit ang mga tao na kanilang ginagamit upang punan ang kanilang grupo para mapanatili ang lahat ng kayamanan sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, sinabi niyang patatawarin niya si Yu kung papayag itong umanib kila Hong. Pero kung hindi, papatayin na lamang nila silang dalawa. Iniisip ni Hong na maaaring mapanganib si Yu dahil ang kanyang kagamitan ay maaaring may espesyal na kapangyarihan na nagpalakas sa kanya upang talunin ang gagamba. Pero mas pipiliin na niyang hindi ito alamin, kaya nagpasya siyang itapat na lang ito sa mahinang si Jinwoo. Natuwa si Hong nang magtungo si Yu papunta kay Jinwoo, ngunit nagulat siya nang bigla itong kumampi kay Jinwoo. Ang masamang grupo na ito ay nagpasya na lamang natapusin ang kanilang buhay at iniisip ni Hong kung may karanasan na ba ang mga baguhan na ito sa pagkitil ng buhay. Sa sandaling iyon, natanggap ni Jinwoo ang isang mahalagang misyon at nakakagulat na kailangan niyang ligpitin ang 6 na kalaban sa kanyang harapan. Nagpasya ang grupo na unang tapusin ang iniisip nila na mas mahina, kaya ang salamangkero ay umatake kay Jinwoo. Nag-aalala si Yu para sa kanyang bagong kaibigan at natakot nang makita ang kalagayan ni Jinwoo. Sa ibang lugar, isang miyembro ng grupo na napagutusan si Chahe na turuan ay nagkwento tungkol sa pagkamangha niya sa S-rank na guro. Lumaban sila sa isang A-rank na halimaw, ngunit agad lang daw itong pinabagsak ni Chahe. Natuwa ang mga babae na ito na sila ay nasa 2 pinakamataas na guild dahil maraming hindi kanais-nais na chismis tungkol sa iba pang mga pangkat. Isang halimbawa nito ay ang mga strike team na may kahina-hinalang bilang ng pagkamatay. Sa dungeon, sinabi ni Hong na tapos na ang lahat at ipinahayag na patay na si Jinwoo. Kinundena ni Jinwoo ang kanyang sarili sa pagkalimot at ipinaalala niya sa kanyang sarili na siya ay nasa isang mundo kung saan realidad na mga malalakas lang ang nakakaligtas. Ito ay isang mundo na puno ng karahasan, panlilinlang, at katrayduran. Napuno siya ng galit sa pagkalimot sa katotohanan ito at napagtanto niya na ito'y kanyang nalimutan dahil naging manhid na siya dito. Kumalma na si Jinwoo at napaisip kung paano siya naging biktima ng kanyang sariling kapabayaan at labis na kumpiyansa. Ang sistemang ito ng leveling ay inuutusan na siya ngayong pumatay, kaya napaisip si Jinwoo kung kailangan ba siya nitong manatiling buhay dahil sa kung anumang rason. Natukoy niya na ang sistemang ito ay hindi isang kawanggawa at malinaw na gusto nitong manatili siyang buhay. Bukod pa dun, tila nais din siya nitong palakasin. Ipinahayag ni Jinwoo na kung nais ng sistemang ito na gamitin siya, ay sasamantalahin rin niya ito. Sinabi niya sa grupo na sila ang nagpaalala sa kanya na ang mga mahihina ang laging nawawalan ng buhay sa dungeon. Natuwa sila na marinig na alam ito ng pinakamahinang hunter, ngunit sinabi ni Jinwoo na nangangahulugan itong dapat silang humanda kapag hindi pumabor sa kanila ang patakaran na ito. Hindi nagustuhan ng isa sa kanila nang tawagin sila ni Jinwoo na mga biktima, ngunit agad na ipinakita ni Jinwoo sa kanila kung ano ang ibig sabihin niya. Nagulat ang lahat sa pagkapugot ng ulo ng taong ito at ipinahayag ni Jinwoo na isa na yon at may abiso na nagpakita ng kill count. Napagtanto ni Jinwoo na ngayoy kumitil na siya, ngunit alam niyang siya ang mamamatay kung hindi niya ito ginawa. Hindi na siya pwedeng umatras ngayon dahil ang tanging malalakas lamang ang pwedeng mabuhay. Nagising ang grupo mula sa kanilang pagkagulat na makita ang isang E-rank na tinapos ang kanilang D-rank at sila ay umatake kay Jinwoo. Ngunit wala itong silbi dahil si Jinwoo ay nagsimula lamang silang saksakin isa-isa. Nagkaepekto rin ang kanyang mga debuffs at tinapos niya ang buhay ng 2 pa. Ang archer ang sumunod na naging biktima sa galit ni Jinwoo at matapos nito'y ang salamangkero naman. Isa na lamang ang natitira at nagulat si Yu dahil tila mas malakas pa si Jinwoo kaysa noong laban niya sa dungeon boss. Napagtanto ni Hong na itinago lang ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan, ngunit binalaan niya ito na hindi siya katulad ng ibang mga sirang. Pinatibay ni Hong ang kanyang katawan at naisip niyang mataas ang tsansa na si Jinwoo ay pagod na matapos lumaban sa isang boss at 5 hunter. Bukod pa roon, pinatigas ni Hong ang kanyang katawan na parang bakal kaya walang paraan na makatagos sa kanya ang punyal ni Jinwoo. Nagsimula na ang atake ni Hong, ngunit sinorpresa siya ng bilis ng ating bida.
Sa isang kalmadong paraan, kinilala ni Jinwoo kung gaano kahusay si Hong ngunit ipinaalam na meron siyang masamang balita para dito. Dinurog siya ni Jinwoo ng lubusan at sinabing sa buong oras na iyon ay tumataas ang kanyang level. Napagtanto ni Hong na tiyak na hindi ito isang E-rank at nag-alok na babayaran niya na lang ito ng dobleng halaga. Binanggit ni Jinwoo na 3 beses siyang sinubukang patayin ni Hong at tinawanan ang pagmamakaawa nito ngayon sa kanya. Sinubukan ni Hong na sabihin na hindi makakalusot si Jinwoo dito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Jinwoo na siya ang nagsabi na ang anumang mangyari sa isang dungeon ay hindi makakalabas. Nagsambit ng huling pagbabanta si Hong ngunit tuluyan nang tinapos ni Jinwoo ang kanyang buhay. Natapos na ang misyon ni Jinwoo, ngunit nagsimula na ring gumuho ang dungeon dahil ang boss ay natalo na. Nang sila ay makalabas, iniulat nila na sila lamang ang nakaligtas sa naging laban kontra sa gagamba. Nagdududa ang opisyal dahil sila ang may pinakamababang level na mga miyembro, ngunit napalingon siya sa kagamitan niyo. Hindi makapaniwala si Jinwoo na nagkagantimpala siya para sa kanyang ginawa at napansin niyang nakatanggap siya ng Murderous Intent skill. Nilalagay nito ang mga kalaban sa estado ng pagpapanik at pinapababa ang lahat ng kanilang abilidad sa kalahati. Iniisip ng hindot na opisyal na nakaligtas si Yu dahil sa kanyang kagamitan at iniisip rin nitong ang E-rank na si Jinwoo ay marahil nagtago sa isang lugar. Pinuri ni Yu si Jinwoo sa magandang trabaho at nagsimulang umulan. Nagtanong si Yu kung may problema ba, ngunit ipinaliwanag ng napakakalmadong si Jinwoo na siya'y masaya lamang na binigyan niya ng payong ang kanyang kapatid na babae. Sa ibang lugar, iniulat kay Wu ang insidente kung saan 6 na hunter ang namatay at 2 lang ang nakaligtas. Kadalasang nangyayari na ang mga hunter ay tumatakas mula sa mga dungeon kapag sila ay walang pag-asang manalo, ngunit nagulat siya nang malaman na ang mga nakaligtas na hunter ay tinapos muna ang boss sa dungeon bago umalis. Pinatahimik ni Wu ang hindot na ito, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang isa sa mga nakaligtas na hunter ay si Jinwoo. Nakita ni Wu na kasama dito ang pinagdududahan na si Hong, kaya malinaw kung bakit ang report na ito ay dinala sa kanya. Bumalik si Jinwoo sa kanyang tahanan at sinabihan ang kanyang kapatid na maaari na niyang sagutin ang mga gastusin sa ospital ng kanilang ina. Inakala ni Gina na nakatanggap siya ng malaking bayad mula sa kanyang huling raid, ngunit napansin niya na wala gaanong mga sugat ito. Napagtanto niya na siguro ay malakas ang team na kanyang nasalihan at naging madali para sa kanila na talunin ang mga kalaban. Naisip ni Jinwoo na talagang naging madali iyon, hindi lamang dahil sa kung gaano siya kalakas kumpara sa kanila, kundi pati nang dumating ang oras na kailangan niyang tapusin ang kanilang buhay ay wala siyang naging pag-aatubili. Ang dating siya ay siguradong maghahanap ng paraan para makatakas, ngunit ang bagong Jinwoo ay galit sa kanila dahil sumagi pa sa mga isip nitong may pagkakataon silang manalo laban sa kanya. Napaisip siya kung ang pagtaas ng level ang dahilan kung bakit naging mas mapusok siya, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na sila ay mga tao at hindi mga halimaw sa dungeon. Ginising siya ni Gina mula sa pagkatulala at kanyang ipinaalala sa sarili kung bakit siya nagpapalakas. Ito'y para manatili siyang buhay at masuportahan ang kanyang pamilya, kaya't gagawin niyang muli ang nangyari sa loob ng dungeon kung kinakailangan. Bigla na lamang may lumabas na abiso na isang mapanganib na substance ang nasa kanyang katawan at napagtanto niyang iyon ay dahil sa kanyang pag-inom. Nagpatuloy pa rin si Jinwoo dito at napansin niyang hindi siya nalalasing. Bigla ulit lumabas ang isang abiso at sinasabi rito ang tungkol sa gantimpala na kanyang natanggap mula sa Double Dungeon. Ito ang kumukontra sa mga toxic at abnormal na kondisyon sa kanyang katawan at nagbibigay rin sa kanya ng abilidad na mag-regen. Masyado siyang naging abala kaya't hindi na niya napansin ang kanyang naging gantimpala sa araw na yon, ngunit ito na ang nagpapaliwanag kung bakit bumalik ang kanyang naputol na braso. Di naglaon, nagkita si Jinwoo at Yu at ito'y nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Hindi naiisip ni Jinwoo na may utang na loob sa kanya ang bata dahil hindi pa naman ito ipinagsasabi sa iba ang tunay na nangyari sa dungeon. Sinabi niyo na siya ay bumubuo ng isang strike team, ngunit tinanggihan na agad ito ni Jinwoo bago pa man siya tanungin na sumali. Kailangan lang siya niyo para sa 19 na raids at nakiusap ito na siya ipakinggan. Nais niyo na maging guild master, ngunit kailangan niyang magkaroon ng karanasan sa hindi bababa sa 20 na mga raids. Gusto ng ama niyo na magtayo ng guild para sa kanyang kumpanya sa konstruksyon at nais niyang makatulong sa anumang paraan. Ang mga dungeon ay lubhang mapanganib, ngunit ang mga kayamanang makukuha sa loob ang dahilan kung bakit sulit ang pagsugal ng kaligtasan dito.
Hindi lamang ang mga mana crystals at essence stones, kundi pati lahat ng nasa isang dungeon ay may halaga. Alam ni Jinwoo na magandang negosyo para sa isang kumpanya ang pagkakaroon ng mga hunter na sasabak sa mga raid. Gusto ng ama ni Yu na magkaroon ng isang S-rank hunter bilang guild master, at ito'y ikinagulat ni Jinwoo dahil 7 lang ang mga S-rank hunters sa buong bansa. At mas malala pa, ang tanging S-rank na walang koneksyon sa kahit anong guild ay si Min, at ito ay retirado na. Ibig sabihin nito ay plano ng ama ni Yu na sulutin ang isang S-rank mula sa ibang guild. Ngunit nagbabala si Jinwoo laban dito dahil siguradong magiging kaaway nito ang guild na kanyang pagkukunan ng nasabing hunter. Sumubok ng ibang paraan si Yu upang mapapayag si Jinwoo at sinabing kailangan niya ng tulong sa mga raid, lalo kung gusto niyang gawin ang mga ito habang tinatago ang kanyang kapangyarihan. Perpekto ito para kay Yu dahil mas kapani-paniwala kung magtatagumpay siya na ang kasama ay isang mababang rank na hunter tulad ng nagpapanggap na si Jinwoo. Ipinakita ni Yu kay Jinwoo ang gusali na plano nilang gamitin bilang guild headquarters, at ipinaliwanag na ito ay nagkakahalaga ng 30 bilyong yuan. Ito ay isang napakalaking halaga ng pera, at ito ang inaalok ni Yu na ibibigay kay Jinwoo bilang kapalit ng tulong na makumpleto ang 19 na raids. Noong unang panahon ay susunggaban agad ni Jinwoo ang oportunidad na ito, ngunit nagbago na ang lahat dahil ngayon ay siya lamang ang hunter na nakakapag-level up. Tiyak si Jinwoo na makakamit niya ang S-rank sa paraang ito, o baka nga mas mataas pa. Marami pa rin ang hindi natutuklasan sa kanyang kapangyarihan, at mapanganib na magtrabaho kasama ang iba, kaya tinanggihan ni Jinwoo ang alok. Sinubukang gamitin ni Yu ang sikreto ni Jinwoo, at sinabi na dadalhin niya ito hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit tinakot siya ni Jinwoo gamit lang ang isang tingin at umalis na ito. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Hong na nagngangalang Wong ay galit na galit sa pagkamatay ng kanyang kapatid at ipinagutos niyang kumuha ng impormasyon tungkol sa dalawang nakaligtas. Nabigla ang kanyang assistant na si Laura nang gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kung papatay siya ng tao sa ibang bansa, ngunit sinagot pa rin siya nito. Kung may kasunduan sila sa bansa, magkakaroon siya ng paglilitis doon. Ngunit kung wala, siya ay ipapadala sa kanyang sariling bansa para litisin. Gusto nang umalis ni Wong kaagad ngunit ipinaalala sa kanya ni Laura na sobrang dami niyang kailangang gawin kaya nagdesisyon siyang ipagpaliban muna ito. Tinignan niya pa uli ng isang beses ang mga nakaligtas at umaasa na mananatili silang buhay dahil siya ang tatapos sa kanila. Kinabukasan, tumatakbo si Jinwoo kasama ang kanyang kapatid. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya sa 30 bilyong yuan dahil masyado itong hindi makatotohanan. Nang nag-isa na, napagtanto ni Jinwoo na patuloy na tumatakbo ang kanyang sistema kahit na naabot na nito ang kanyang layunin. Nahabol na rin siya ni Gina, ngunit naisipan niya na subukan kung gaano kalayo ang abutin ng bilang sa kanyang sistema kaya't siya ay tumakbo uli. Natuklasan niya na ang bilang ay tumitigil kapag dumoble na ito, at matapos niyang subukan ang lahat ng mga gawain, ang daily quest ay naging lihim na misyon. Ang gantimpala para dito ay random na mga loot box pero ang isa ay may basbas at ang isa naman ay may sumpa. Si Jinwoo ay nagpasya na subukan ang may basbas para sa araw na ito at nakatanggap siya ng isa pang susi. Ito ang susi sa kastilyo ng Demon King ngunit ang level ng pagkuha nito ay S. Ngunit lalo pang nakakagulat, ang mga sangkap para sa isang bagay na tinatawag na Elixir of Life ay matatagpuan dito. Ito na ang hinahanap ni Jinwoo sapagkat ang Elixir of Life ang may kakayahan na magpagaling ng kahit anong uri ng sakit. Binisita ni Jinwoo ang kanyang ina at napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian. Pumunta si Jinwoo sa lokasyon at ginamit ang susi upang buksan ang lagusan. Alam niya na ito ay isang S-rank dungeon at nangangahulugan na magiging kagaya ito ng Jeju Island. Iniisip ni Jinwoo kung kaya niyang harapin ang panganib na ito nang may lumitaw na higanteng pinto sa kanyang harapan at pinasok niya pa rin ito. Sa loob, napapalibutan ng apoy ang buong paligid at aminado si Jinwoo na nakakatakot ito. Ngunit anumang oras ay maaari naman niyang gamitin ang kanyang teleportation stone kung sakaling lumala ang sitwasyon. Bigla na lang may isang malaking halimaw na lumitaw sa harap niya. Napagpasyahan na ni Jinwoo na kailangan niyang maging mas malakas at ipinangako na hindi siya mamamatay sa dungeon. Ang halimaw na ito ay may pulang pangalan na nangangahulugang mas malakas ito sa kanya, ngunit mayroon ding mga benepisyo si Jinwoo mula sa titulo ng Wolf Assassin. Ginamit ni Jinwoo ang dash upang mabilis na lumapit at inatake niya ang halimaw ng ilang beses. Ngunit halos wala siyang nagawang pinsala kahit na meron pa siyang mga bonus effects. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang Murderous Intent skill, ngunit nakansela lang ang debuff.
Sinubukan ni Jinwoo na ilagay ang iba pa niyang mga debuffs sa kanyang punyal, ngunit nakansela rin ang mga ito. Lubhang mabangis ang halimaw na ito nang wasakin nito si Jinwoo, na napasigaw sa matinding sakit. Naputulan ng braso si Jinwoo, habang patuloy na bumababa ang kanyang buhay, ngunit wala pa ring tigil ang halimaw sa pagdurog sa kanya. Nawala na rin ang 1/3 ng kanyang buhay. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang gamitin ng halimaw ang kanyang 3 minutong rage skill para dagdagan ang lahat ng kanyang abilidad ng 100%. Masyadong mabilis para maiwasan ang mga atake ng halimaw kaya napilitang gamitin ni Jinwoo ang kanyang full recovery upang muling patubuin ang kanyang braso. Nang akala na ni Jinwoo na nagawa niya ng saktan ang halimaw, natuklasan niya na siya ay nagkamali dahil patuloy pa rin siyang ginagawang basahan ng halimaw. Patuloy ang pagbaba ng kanyang buhay, habang siya ay winawasak ng halimaw, ngunit nagawa niyang makakuha ng ilang sandali sa pamamagitan ng pagtadyak ng lupa sa mukha ng halimaw. Hindi rin tumitigil ang pagbibigay ng babala sa sistema ni Jinwoo kung saan lalo pang naging malinaw na ayaw nito na siya'y mamatay. Sa tuwing ito ay nangyayari, mas lalong napagtatanto ni Jinwoo na ito ay hindi pangkaraniwang reawakening. Naisip ni Jinwoo na ang mga bagay ay masyado nang nagiging mapanganib kaya't nagpasya siyang gamitin ang teleportation stone. Ngunit biglang lumitaw si Cerberus at binuwal ang bato mula sa kanyang kamay. Nasa matinding panganib na si Jinwoo ngayon dahil malapit na siyang tapusin ito sa ilang mga atake na lang. Nag-iisip si Jinwoo ng solusyon at biglang naalala na mayroon siyang tindahan sa kanyang sistema. Binili niya ang 3 potion na nagpapagaling ngunit 100 puntos lamang ang kaya nitong ibalik kada isa. Biglang lumitaw sa harap ni Jinwoo ang lason na natanggap niya mula sa pakikipaglaban sa ahas at naisip niyang wala siyang ibang opsyon kundi subukan ito. Ininom ni Jinwoo ang lason at natuklasan ito ng sistema bilang isang mapanganib na sangkap at dinetoxify ito. Ito ay naging matagumpay dahil hindi ito nagkaroon ng negatibong epekto sa mga kalamnan ni Jinwoo at ngayon nabawasan pa ng 20% ang pisikal na pinsala na kanyang natamo. Muling lumitaw si Cerberus at nagpakawala ng matinding atake kay Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na kaya pa niyang kumilos at makikita natin na natapos na ang 3 minutong rage skill ng halimaw. Nawala na ang epekto nito kaya ang mga pinsala na idinulot ni Jinwoo sa mata nito ay nagsimula ng tumalab sa halimaw. Ginamit ni Jinwoo ang pagkakataon na ito na makatama ng mga atake at sa wakas ay tila may pinsala na siyang naibibigay sa kalaban. Muntik siyang makain ng buhay ng halimaw ngunit nagawa ni Jinwoo na pigilan ito. Pinalipad siya nito sa ere at muli siyang ibinalibag ng halimaw pababa sa lupa. Muling natagpuan ni Jinwoo ang kanyang sarili sa isang napakasamang sitwasyon dahil halos wala na siyang buhay at si Cerberus ay patuloy ang pagdurog sa kanya gamit ang mga ngipin nito. Nakahanap pa rin si Jinwoo ng lakas upang lumaban at pinagsasaksak ang halimaw kahit na ito ay walang tigil sa pagwasak sa kanya. Patuloy na lumaban si Jinwoo at ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para sa isang huling atake. Ito na ang naging panapos ng ang malakas na halimaw ay bumagsak at lumabas ang isang abiso na nagsasabing si Jinwoo ay nagtagumpay na patumbahin ang tagabantay sa pinto ng impyerno. Tumaas ng ilang beses ang level ni Jinwoo at gumaling rin ang kanyang mga sugat. Sa pagkatalo ng halimaw na ito ay nakuha ni Jinwoo ang susi sa kastilyo ng demonyo. Naisip ni Jinwoo na ito ang pinoprotektahan ni Cerberus, ngunit siya ay nabigla sa isang misteryosong abiso. Ito ang formula para sa Elixir of Life at kailangan nito ng 3 sangkap na maaaring matagpuan sa kastilyo. Ang kanyang laban kay Cerberus ang nagmulat sa kanya ng kasalukuyan niyang lakas kaya may napagtanto si Jinwoo na isang bagay. Kung siya ay papasok sa kastilyo ng demonyo ngayon, tiyak ang kanyang magiging kamatayan. Aminado si Jinwoo na hindi niya pa ito magagawa ngayon, ngunit ipinangako niyang babalik siya dito sa lalong madaling panahon. Matapos nito, binisita ni Jinwoo ang kanyang ina at napaisip kung magagamot ba talaga niya ang eternal sleep disease nito. Wala siyang kahit ano sa 3 sangkap na kailangan upang gawin ang Elixir of Life ngunit kahit papaano'y alam niya kung saan ito matatagpuan. Gayunpaman, ang pagpasok sa kastilyo sa kanyang kasalukuyang level ay tiyak na magdudulot lang ng kanyang kamatayan. Kaya't kinakailangan niyang magpataas ng level at maging mas malakas. Para magawa ito, nagpasya si Jinwoo na sumama kay Yu sa 19 na C-rank raids na kanyang binanggit noon. Mayroon lang isang kondisyon si Jinwoo at nagulat si Yu nang ipaliwanag ni Jinwoo na silang dalawa lang ang dapat na gumawa ng mga raid. Wala dapat silang kasama, ngunit ipinunto ni Yu na ang mga C-rank na lagusan ay nangangailangan ng hindi bababa sa 8 miyembro para makapasok.
Gusto ni Jinwoo na gayahin ang diskarte ni Hong kaya't sila ay mangungontrata na lang ng mga hunter para mapuno ang kota. Nag-aatubili si Yu dahil maaaring maging mapanganib ito. Ipinunto ni Jinwoo na kung dalawa lang silang tatapos ng 19 na raid, ay lubos itong magiging kamangha-mangha at layunin Yu na mapabilib ang kanyang ama. Dahil dito, pumayag si Yu at sinabing aasikasuhin na niya ang lahat. Sa ibang lugar, si Chae ay makikitang tumatakbo sa truck at huminto sandali upang uminom ng tubig. Sinabi niya sa taong sumusunod sa kanya na lumabas sa pagtatago kaya't nagpakilala si Yoon. Sa ibang lugar, sinabihan si Yu ng kanyang ama na malaki ang naging pagbabago sa mga bagay simula nang lumitaw ang mga lagusan, 10 taon na ang nakalilipas. Kahit ang infrastruktura ng mundo ay hindi na maaaring gumalaw kapag wala ang mga kayamanan mula sa mga dungeon. Ang mga hunter lamang ang may kakayahan na kunin ang mga ito kaya't mahalaga rin sila at pinangangasiwaan ng Hunters Association. Ang asosasyon ay responsable sa maraming bagay kabilang ang pamamahala sa mga lagusan, ngunit hindi sila ang nakikinabang ng husto. Ang malaking bahagi ng kayamanan mula sa mga dungeon ay kinokolekta ng mga guild, kaya't ang mga ito ay lubos na yumaman. Ang Hunters Guild, White Tiger Guild, Reaper Guild, Fame Guild, at ang Knights Guild ang 5 pinakamalaking guild sa bansa. May monopolyo sila sa lahat ng kita na may kaugnayan sa dungeon, ngunit hindi nahahayaan ng ama ni Yu na magpatuloy ito. Mahalaga ang pagtatatag ng kanilang sariling guild upang matupad ang kanyang layunin. Iniisip ni Yu na delikado ang pagkuha ng isang hindi kilalang S-rank upang makapareha ng kanyang kapatid, ngunit hindi ito magiging problema kung siya ang gagawing guild leader. Sa isang part, makikitang tumatakbo rin si Jinwoo at napansin niya na ang anumang karagdagang ehersisyo na kanyang ginagawa ay hindi na nabibilang. Ang lot box na may sumpa na inaalok sa kanya noon ay hindi na magagamit. Bumunot si Jinwoo ng normal na lot box sa pag-asa na makakakita siya ng mahalagang bagay, ngunit siya ay nadismaya nang bigyan lamang siya nito ng isang bingo card. Ilang sandali ang lumipas at patuloy pa rin sa pagsasanay si Jinwoo nang mapagtanto niyang ang 3 puntos na kanyang natatanggap ay wala na gaanong epekto sapagkat mas mataas na ang kanyang level. Marami pa ring dapat ihanda si Yu bago sila makapasok sa mga C-rank dungeon, ngunit naisip ni Jinwoo ang isang bagay. Kung makakapasok siya sa penalty zone muli, baka makalaban niya ulit ang centipede na kanyang natagpuan noon. Napagtanto ni Jinwoo na ang laban ay maaaring mas mahirap pa kaysa sa kanyang inaakala at walang kasiguruhan na makakakuha siya ng mga puntos mula dito. Biglang natanggap ni Jinwoo ang isang abiso upang sumali sa isang misyong D-rank. Ito'y mula sa asosasyon ng mga hunter, kaya't ibig sabihin nito ay hindi siya lalaban ng mag-isa. Sa isang dojo, natapos na si Songchi sa pagtuturo sa isang estudyante. Hinahangad ng bata na sanay nakalaban niya si Songchi noon, ngunit ipinunto ni Songchi na hindi niya mababago ang katotohanang isa na lamang ang kanyang braso ngayon. Natanggap ni Songchi ang isang abiso na sumali sa isang raid, ngunit napaisip ang bata kung bakit hindi na lang ito magretiro. Naalala ni Songchi ang masamang pangyayari at nawalan pa ng isang bahagi ng kanyang katawan, kaya humingi ng paumanhin ang bata sa kanyang nasabi. Ipinaliwanag ni Songchi na ang kanyang pinakamagandang mga taon ay tapos na, ngunit nais niyang ilaan ang kanyang natitirang mga panahon na makatulong sa lipunan. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang bata na naglalaro habang tinitingnan siya ng kanyang duwag na ama na si Kim. Natanggap rin niya ang abiso at sinabi na ito na ang kanyang susunod na raid. Pinaalala ng kanyang asawa na halos hindi siya nakaligtas sa huling raid at nais niya na ikonsidera nito ang paggawa na lang ng ibang bagay. Sinabi ni Kim na malapit nang pumasok ang kanilang anak sa paaralan, kaya't kailangan nila ng pera. Tiniyak niyang lahat ay magiging maayos dahil hindi naman pinapadala ng Hunters Association ang mga mababang level sa mga peligrosong misyon. Ang nangyari noong nakaraan ay isang exception, kaya't siniguro niya sa buong pamilya na wala dapat ipag-alala. Sa ibang lugar, galit na galit si Beck sa pagpunta sa walang kabuluhang TV interview. Mas lalo siyang nagalit nang subukan siyang purihin ni Mr. Choi, ngunit kumalma siya nang ipunto ni Choi na siya ang tamang tao para doon. Ang dahilan kung bakit tinawagan siya ni Choi ay upang ipaalam na ang Eugene Construction ay nagsisimula ng kanilang sariling guild. Alam na ni Beck ang lahat ng ito, kaya't inutos niya kay Choi na sabihin sa kanya kung bakit talaga siya naroroon. Sa kwarto ni Jo-hee, sinabihan siya ng kanyang ina na tigilan na ang pagiging hunter. Si Jo-hee ay isang B-rank na hunter, ngunit sa palagay pa rin ng kanyang ina, ay makakasagabal lang siya sa lahat. Gusto niya lamang bumalik si Jo-hee sa bahay, subalit ikinainis ito ni Jo-hee, at sinabihan ang kanyang ina na tumigil na sa pangingialam sa kanyang buhay.
Inihayag ni Juohee na siya ay may sariling mga desisyon at pinatunayan niya ito nang babaan niya ng telepono ang ina. Sang-ayon si Juohee na maaaring siya ay makasagabal lang subalit gusto pa rin niyang subukan at mas lumakas. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na tungkol rin sa isang D-rank raid. Pagbalik sa opisina, nakasalubong ni Chae si Baek at sinabi niya kay Choi na nilapitan siya ng isang scout. Ito'y mula sa Eugene Construction at nais nilang sumali siya bilang kanilang guildmaster. Siyempre ay tinanggihan niya ang alok ngunit siya ay nagtataka kung tungkol saan ang pinag-usapan nila ni Baek. Nasa isang bar si Baek at iniisip niya ang kanilang naging usapan. Ang Jeju Island ay sinelyo mula nang mabigo ang raid at ang mga tao ay sinusubukang kalimutan ang takot dito. Si Mr. Choi ay tinuturing na sandata ng mga tao ngunit hindi niya malilimutan ang Jeju Island o ang nangyari doon. Balak niyang linisin ang isla sa hinaharap at para gawin ito, kailangan niya si Baek at ang iba sa parehong pahina. Kailangan nilang mas lumakas, mangalap ng mga kakampi, at maakit ang opinyon ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit niya inasikaso ang panayam at pinagawa kay Chae na magsanay ng mga bagong hunter. Pinaalala ni Choi kay Baek na may iniwan rin siya sa islang iyon, at naalala ni Baek ang sinapit ng kanyang mga dating kaibigan. Sa isang madilim na lugar, isang lalaki ang nagbanggit na ang mga tao ay dapat mapuksa. Sa bahay ni Jin-woo, nagulat si Gina sa pagiging abala ng kapatid. Ang dating Jin-woo ay kailangang magpahinga ng ilang linggo pag natatapos sa bawat lagusan, kaya't napaisip siya kung ang lahat ng kanyang ehersisyo ay nagbubunga na. Si Jin-woo ay umalis na patungo sa isang misyon na walang dalang gamit at siya ay nag-alala dahil para lang itong pupunta sa tindahan. Sa ibang lugar, iniisip ni Song-chi na isa siyang swordsman, ngunit ang kanyang awakened ability ay walang kinalaman sa pisikal na lakas. Ang mga martial arts na kanyang sinanay ng ilang dekada ay walang silbi sa loob ng isang dungeon. Ang kanyang kapangyarihan na nakatuon sa mahikal na abilidad ang dahilan kung bakit walang silbi ang kanyang espada laban sa mga magic beast. Bigla na lang niyang nakasalubong si Jin-woo at napansin niya ang napakalaking pagbabago nito. Wala ring magandang paliwanag si Jin-woo kung bakit bumalik ang kanyang binti kaya't naisip ni Song-chi na isang high-rank healer ang marahil nakakita sa kanya noong araw na yon. Hindi naging ganoon kaswerte si Song-chi dahil masyadong matagal ang lumipas na panahon para sa kanyang braso. Nakarating sila sa lagusan at nagulat sila nang makita na ito ay muling pagtitipon. Nahihiya si Kim na harapin sila at naisip ni Song-chi na natural lang iyon pagkatapos ng kanyang ginawa. 5 sa mga nakaligtas noong masalimuot na araw na yon ay nagtipon muli kaya't napaisip sila kung ano ang nangyayari. Matagal nang hindi nakikita ni Juohee si Jin-woo kaya napansin din niya ang malaki nitong pagbabago. Bigla na lang may dumating na mga uslak at agad nilang napansin si Juohee. Nandoon din si Kang at sinabi niya sa mga lalaki na tumahimik. Ipinaliwanag sa kanilang grupo na magkakaroon sila ng mga kasamang prisoner substitute hunters. Sila ay mga hunter na kriminal at sila ay sasali upang pababain ang kanilang mga sentensya. Hindi makapaniwala si Song-chi na dapat silang lumaban kasama ang mga kriminal ngunit siniguro ng babae na hindi sila magiging problema. Kulang sila sa tauhan at wala silang ibang pagpipilian. Pero kung sakali na rin, si Kang ay sasama sa kanila. Isa siyang B-rank kaya kung magkaproblema man, ay madali niyang pagbubuhulin ang 3 C-rank na kriminal. Inirekomenda ni Jin-woo na wag na munang sumama si Juohee, subalit tumanggi siyang pasamahin si Jin-woo nang wala siya. Pinalaya ang mga kriminal at kahit sila ay napaisip kung ito ba ay magandang ideya. Sinabihan sila ni Kang na manahimik at pinaalala nito kung ano ang mangyayari kung gagawa sila ng hindi nararapat. Nagpakilala si Kang sa iba at tiniyak sa kanila na siya ang bahala sa mga kriminal. Pumayag si Jin-woo na si Song-chi ang mamuno sa raid at lubos siyang nagpasalamat. Inaako ni Song-chi ang responsibilidad at pagkukulang noong araw na yon at pinuri si Jin-woo na dahilan kung bakit nakaligtas silang 6. Pinasalamatan niya si Jin-woo sa ngalan ng lahat ng mga nakaligtas, ngunit hindi ito kailangan ni Jin-woo. Hindi tumutol si Kim sa pamumuno ni Song-chi at napatitig si Kang kay Jin-woo sa hindi malamang dahilan. Naghanda ang lahat na pumasok sa lagusan at ipinahayag ni Song-chi ang simula ng raid.